Madam Zan, bakit po kayo nagpapanggap na isang cleaner? Ano bang alam mo? Dumaan muna tayo sa pagsubok para malaman kung mukhang pera ang babaeng yan. Kapag pumasa siya, kukuha na agad tayo ng lisensya sa kasal. Umalis muna kayo para hindi mabuko ang tunay kong pagkatao. Opo. Hello, ako ang lola ni John Biting. Nandito ako para makipag-date sa ngalan niya. Ang tanda na pero cleaner pa rin. Huwag mong sabihing pulubi ang apo mo. Isang pamilya ng mga hampas lupa. Sayang lang ang pagtaksi ko rito. Bayaran niyo ang pamasahe ko. Ang bawat trabaho ay may dignidad. Masamang babae ka dahil inaaway mo ang matanda na lola. Dapat sa iyo ay maparusahan. Ang galing mo, baby. Lola, tayo na po diyan. Sa susunod po kapag may nang-away sa inyo, tawagin niyo lang po ako o si Bebe. Ineng, napakaganda na ay napakabait mo pa. Pati ang bata ay pinalaki mo ng maayos. Habang tinititigan kita ay lalo akong natutuwa sa'yo. Kayong dalawa, kung sana ay asawa ka ng apo ko at apo sa tuhod ang batang ito, ang saya sana. Lola, huwag na po kayong magbiro ng ganyan. 5 taon na po ang anak ko. Sa totoo lang po, nandito kami para magpakasal ng asawa ko. Sino namang matinong tao ang 5 taon na ang anak bago magpakasal? Ineng, isa kang mabuting tao. Huwag kang pumayag na mapunta sa masamang pamilya. Pero siya pa rin ang tatay ng bata. At magsisimula na siyang mag-aral, kailangan naming mai-register ang birth certificate niya. Bebe, halika na, aalis na tayo. Lola, isinuot mo na naman ang damit panlinis na yan at tinulungan mo na naman ba akong mag-blind date? Sinabi ko na sa inyo na kung sino man ang may hawak ng kabilang piraso ng jade na ito, siya lang ang karapat-dapat na maging asawa ni Zan Beiting. Lagi na lang yang lumang jade na yan. Hinahanap mo ang taong nagligtas sa'yo. Magdala ka ng $100 milyong at samahan mo akong bawiin ang magiging asawa mo. Tingnan mo nga ang sarili mo, Shauker. Nagkaroon ka ng anak sa kung sino-sino, tapos gusto mo pa akong pakasalan. Hindi ito maaari. Noong gabing iyon ay isang beses lang may nangyari, at nabuntis agad ako. Ikaw lang ang tanging lalaki sa buhay ko. Kaya naman pala, ayaw mo akong pahawakan simula noong naging tayo. Balak mo yata akong gawing tagasalo ng basura ng iba, no? Gusto mo bang bawiin ko ay ang ganitong klase ng masamang babae? Siguradong may pagkakamali lang. Mabait siyang bata. Linchang, sinabi mo noon, pakakasalan mo ako kapag nanganak na ako. Pero noong nanganak na ako, dahil babae si Bebe, ayaw mo nang magpakasal. Ngayong 5 taon na si Bebe, at kapag hindi pa siya narehistro, hindi siya makakapag-aral. Tapos sasabihin mong, hindi mo siya anak? Kung talagang gusto mong mapangasawa ang anak ko, magbayad ka ng $300,000 at baka sa awa namin ay patuluyin ka pa namin kasama ang pampabigat na batang yan. Masyadong mapangmaliit ang pamilyang ito dahil lang babae ang anak at hindi pa nila kilalanin ang sarili nilang dugo. Talagang napunta sa masamang tao si Kier. Kung ayaw niyong pakasalan, ang si pamilyang Jean namin ang magpapakasal sa kaniya. At bibigyan pa namin si Kier ng $100 milyong na regalo. Ha 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 ha. Ha ha ha. Shauker, hindi ka naman siguro ganoon ka-desperada. Para pumatol sa anak ng isang janitor, di ba? Sige, kung ngayong araw ay makakapaglabas ka ng $10 milyong, luluhod ako sa harap mo at tatahol na parang aso. Ang lola ko kay John Beiting, hinding-hindi dapat hinahamak ni Numan. Nariyan na ang $100 milyong. Wow! Napakagwapo! Mas gwapo pa siya kaysa sa dati kong daddy. Nilalang ka na walang utang na loob, paparusahan kita. Mananakit ka ng bata? Handa kitang pagbayarin kung itutuloy mo iyan. Sige, huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin sa susunod. Nay, tara na.
Great-grandmother, salamat sa inyo ni Uncle sa pagtulong sa akin at kay Mommy. Tinitingnan ko ang batang ito, kamukhang kamukha niya si Beiting, hindi maipagkakaila. Siya ay tunay kong apo sa tuhod. Tadhana nga naman. Lola, mukhang hibang ka na talaga sa kagustuhang magkaroon ng apo. Bebe, gusto mo ba ng daddy? Apa, Keer. Gusto mo ba ng asawa? Ang apo ko, matangkad at guwapo, at siguradong mahusay, ibibigay ko siya sa iyo ng libre, may kasama pang $100 milyong na dote. 100 piyos agad sa unang pagkikita? Mukhang pera. Lola, paano mo nasabing akong si Zan Beiting ay bubuhay sa anak ng iba? Daddy, ang mga mata po ninyo ni Baby ay magkatulad na magkatulad po talaga. Miss siya, alagaan mo ang anak mo? Huwag kahit kanino mo ipinipilit yan. Mommy, ayaw po ba sa akin ni Uncle? Ayaw niya po bang maging daddy ko? Hindi. Si Uncle din ay... Ngayon lang nakilala si Baybay, hindi pa lang siya sanay. Ang aming Baybay, siya ang pinakamamahal ng lahat. Napaka-cute ng batang ito, paano mo natitiis na ganyan ka? Ngayong araw na ito, kailangan mong maging daddy at asawa nila. Ako? 3,000 piso lang ang sweldo ko sa isang buwan? Sigurado ka bang pakakasalan mo ako? Sweldong 3,000? Pero nakakapaglabas ng 10 milyong barya? Wow, Daddy! Ang husay niyo pong mag-ipon. Mga props lang ang lahat ng yon. Ang totoo kong raket ay ang pagiging pahinante o extra sa pelikula. Ang mga taong iyon ay binayaran ko lang para umakto. Gusto mo pa rin bang magpakasal? Basta may rerehistro mo ang pangalan ni Baybay, ay handa akong magpakasal. Swak na iyan. Naririnig mo ba? Anito ka pa rin. Samahan mo na ang asawa mo at kumuha na kayo ng papeles. Haha, napakasaya. 2 sa halaga ng isa. Nakapagrehistro na kami? Pero huwag na huwag mong sasabihin ang tunay nating kalagayan. Sige, maitatago ko naman iyon para sa iyo. Sinisigurado ko sa iyo, magugustuhan mo rin si Keer sa hinaharap. Hinding-hindi iyan mangyayari. Kasama ko ang isang taong kakakilala ko lang ng 2 oras. Bakit tila pamilyar ang bango ng babaeng ito? Naghalikan sina Papa at Mama. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Sige na, akin ang tricycle na ito. Lola, sakay na. Hindi po ganoon yon. Hindi ka ba marunong magmaneho? Gusto mo ba ako na lang ang maghatid kay Lola? Bakit nakatayo ka pa rin diyan? Hindi ka nakasya sa sasakyan na ito, umalis ka na. Baybay, halika rito kay Lola. President Zan, hindi ko akalaing ang inihanda kong lumang tricycle para sa blind date nyo ay magagamit pala. Kaya lang. Isang babaeng hiwalay sa asawa at may anak, paano siya magiging karapat-dapat sa inyo? Pansamantala lang itong pakikitungo kay Lola. May balita na ba sa kinaroroonan niya? Pasensya na po, President John. Nagdagdag na ako ng mga tauhan. Pero hindi pa rin namin mahanap ang babaeng nagligtas sa inyo noon. Gising ka na? Mabuti at maayos ka pa. Dahil nakita mo ako, kundi ay mapapasama ka. Dahil okay ka na, aalis na ako. Magpadala pa ng maraming tao, kailangang mahanap niyo siya. Siya lang ang karapat-dapat na maging tunay kong asawa. Opo, sir. Ang bagal magpatakbo, daig pa ang may 4 na gulong ng 3 gulong. President John, papunta rito si Madam. Mukhang mabubunyag na ang tunay na pagkakakilanlan ng CEO. Paumanhin po, hindi ko po sinasadya. Babayaran ko po lahat ng gastusin sa pagpapaayos. Hindi mo na kailangang magbayad. Umalis ka na, bilis. Salamat po. Bakit ka pa na... Opo, sir.
Napakabait naman pala ng mayayamang tao. Naku, lagot na. Lola, Bebe, kailangan ko nang pumasok sa Bright Company. Quican? Hindi ba ito ang bagong biling kumpanya ni Biting? President Zan, nandito po ang lahat ng drawing ng mga designer mula sa kumpanyang Quican. Itong sapatos na kristal, babagay ito sa kasalukuyang panlasa ng mga kababaihan, bago at kakaiba ang disenyo. Ito ang gagawin nating pangunahing produkto para sa quarter na ito. Masusunod po. Milk tea po para sa lahat. Itong upuan na to, hihintayin ko pa bang ako mismo ang humila? Pasensya na po, Ate Jawen, maupo na po kayo. Isang hamak na intern designer, akala mo ba ay kapantay kita? Doon ka tumayo sa tabi. Makinig ang lahat. Ang ating bagong president ay nakapagdesisyon na. Ang ating pambato sa quarter na ito ay ang sapatos na kristal. Hindi ako makapaniwala na ang disenyo ko ang napili nila. Ngayon, inaanyayahan natin ang designer ng sapatos na kristal na si Miss Jia Wen upang umakyat sa entablado at ipaliwanag ang kanyang gawa. Supervisor, baka nagkamali kayo? Disenyo ko po ang isang iyan. Nagtapos ako sa tanyag na eskwelahan. Bata pa lang ay may mga eksperto nang nagtuturo sa akin. Bakit ko naman kailangang nakawin ang gawa mo? Hindi ko alam kung paano napunta sa iyo ang disenyo ng sapatos na kristal, pero nasa akin ang orihinal na draft. Baka naman ninakaw mo lang ang gawa ni Jia Wen. Supervisor, kung kinakampihan mo siya, pupunta na lang ako kay President. Naniniwala akong si President ang magbibigay sa akin ng katarungan. Mahal ko. Ikaw, ibig mo bang sabihin, ang bagong upo na si President, ang asawa mo? Maganda ang selyang ito. Halika, President. Naayos ko na po ang silya nyo. Upo na kayo. Sino po sila? Kayo, yung may-ari ng Mercedes-Benz. Nag-undertime pala si President at namamasada bilang driver. Ang hirap na talaga ng ekonomiya ngayon. Sinasabi ko na nga ba? Paanong ang asawa ni Xiaocare ay magiging si President? Anong nangyayari dito? Wala pang sinasabi si President. Kaya wala kang karapatang magsalita. Trabahador ka lang. Ano naman kung trabahador ako? Hinding-hindi ako papayag na ganyanin mo ang asawa ko. Ang babaeng ito ay hirap na nga sa sitwasyon niya, pero nagagawa pa rin akong protektahan. President, ako ang nag-design ng crystal shoes. Ninakaw ni Jia Wen ang mga sketch ko. Ito ang mga orihinal kong drawing. President, si Xiaocare, ang baliktad mambintang. Siya talaga ang nagnakaw. May sarili ring design si Miss Jiao. Sabi sa akin ng Feng Shui Master, hindi magandang magtrabaho ngayon, kaya ang aking kanang kamay, ikaw na ang bahalang tumingin nito. Parehong-pareho ang dalawang design. Hindi matukoy kung alin ang totoo. Buti na lang at nagaya ko agad ang mga design. Bakit hindi nyo ipaliwanag pareho ang konsepto ng inyong mga gawa? Ang layunin ng design ko ay para tugunan ang pangarap ng mga kababaihan tungkol sa pag-ibig at mala fairy tale na buhay. At dapat komportable rin itong isuot. Xiaocare, akala mo ba ha? Kabisado ko rin pati ang konsepto. Asawa ko, anong masasabi mo? Kahit sino ay kayang magsaulo, pero hindi makakapagsinungaling ang sample. Lahat ng mga sample na gawa ko ay base sa sukat mismo ng designer. Jia Wen, malakas ba ang loob mong isukat ang crystal shoes? Nadulas ako nung isang araw, baka hindi magkasya dahil namamaga pa ang paa ko. Hindi mo ba kaya o talagang takot ka lang? Mahalaga ang katapatan sa kumpanyang ito. Kaya, para maging patas, ikaw ang magsusukat ng crystal shoes ni Xiaocare. Wala ka na ring makukuhang bonus ngayong taon. Wag na, hindi na kailangan. May sasabihin pa ba kayo? Wala na po kaming masasabi. Kayong dalawa, sa kaso ng panggagaya at pagtatakip sa mali, pareho kayong madadowngrade at mababawasan ng sahod. Xiaocare, hangang-hanga ako sa iyong likha. Congratulations, mula sa araw na ito, regular na empleyado ka na. Mabuti naman, salamat po, boss. Salamat din sa iyo, asawa ko. May talento rin pala ang babaeng ito. Minalit ko siya. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. President Zan, talamak ang pangamaliit sa bagong kumpanyang ito. Nagbida ang misis ngayong araw, kaya siguradong ang team building mamayang gabi ay... Wala akong pakialam sa kanya. Sige po, lalabas na muna ako. Sandali,
I-reschedule ang meeting mamaya. Ibang-iba talaga ang sinasabi sa ginagawa. Mag-isa ka lang dito, umaarte ka ba bilang bida sa isang drama? Iniisip ko lang na mag-overtime ng konti para makatulong sa gastusin sa bahay. Hindi ko akalain na ganito siya katipid. Mukhang nagkamali ako ng hinala sa kanya noon. Hindi ko kailangan na ikaw ang bumuhay sa pamilya. Bakit hindi ka pumunta sa team building? Dahil sa suot ko, siguradong pagtatawanan lang ako ng iba. Kapag hindi ka pumunta, lalo ka lang mamaliitin ng mga tao. Sumama ka sa akin. Hindi maaari, hindi pwede. Masyadong mahal ang mga ito. Libre ang makeup at renta ng gown dito. Talaga? Dito rin umuupa ang production team namin. Baiting, ang iyong mga kailangan, ipinaabot na ni Lola kay Bebe. Narito na po ang inyong order. Bilang premyo, ikaw, Mr. Delivery Guy Bebe, maaari kang pumili rito ng kahit anong isang bestida. Napakagalante ng boss. Maayos ba ang hitsu? Wow, para pong prinsesa si Mami. Ang ganda. Hindi naman pwedeng walang korona ang isang prinsesa. Hindi ba ito masyadong mahal? Mairerenta lahat yan, huwag kang mag-alala. Maligayang pagdating sa aming kagalang-galang na Diamond member na si Mr. Jan. Itong bagong card na ito, bakit naman may ganito, kawalang silbing forma? Anong klaseng membership? Baka naman niloloko ka lang para mangutang ng malaking pera. Ayaw ko na ang mga ito. Walang anuman ang libre sa mundong ito. Nakuha ko lang itong card mula sa napanalunan kong surprise gift, tsaka 70% discount sa buong tindahan gamit ang card na ito. Talaga? Totoo po iyon. Mama, hindi ko maabot ang zipper sa likod ng damit ko. Bebe, ang ganda mo ngayon. Gusto mo bang sumama sa team outing namin? Sige po. Sabi sa rules ng kumpanya, isang kapamilya lang ang pwedeng isama sa team outing. Oo nga, isama na natin si Bebe. Tara na. Madam, lahat ng miyembrong bumibili sa aming shop ay may libreng private car service. Kailangan niyo po ba? Delikado ang magbisikleta, sumakay na lang kayo sa kotse. Si Papa ang pinakamaalagang lalaki sa buong mundo. Sana talaga ay maging isang tunay na pamilya na kami. Halika na. Mukhang napakamahal nitong hiyas na ito. Sister Wenwen, napakaganda niyo po ngayon. Bagay na bagay sa inyo ang bag na iyan. Ang eleganteng tingnan. Talaga ba? Simpleng bag lang ito, regalo ng boyfriend ko, $5 milyong lang naman ang halaga. Nga pala, bakit wala pa si Xiaocare? Baka dahil sa sobrang hirap ay hiyang-hiya na siyang magpakita. Tingnan nyo, 8-8 ang plaka ng sasakyan. Iyan ang sasakyan ng pinakamakapangyarihang pamilya, ang mga Zan clan. Hindi ko akalain na habang buhay ay makikita ko ang tulad ni Pamilyang Jan na isang napaka-importanting tao. Napakaganda ng taong iyon. Mula sa anong pamilya ang second young mistress na iyan? Si Xiaocare iyan. Pagdating na pagdating ay inagawan na ako ng eksena, lagot ka sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ang suot ng babaeng iyon sa kanyang ulo ay isang British antique royal crown. Napakalaki ng halaga niyan. Hindi kaya nagkakamali ka lang? Ibinigay ito sa akin ng asawa ko. Hindi ito isang antique na korona. Eksakto. Ang antique na koronang iyon ay matagal na raw kinuha ni Jan family para itago sa isang museo. Si Xiaocare at ang kanyang asawa, kahit magtrabaho sila habang buhay, ay hindi nila iyan mabibili. Hemp, nagpapatawa ba kayo? Nakita ko na iyan sa pribadong museo ni Zan clan. Hinding-hindi ako magkakamali. Siguro ay bumili lang sila ng peke para lang magpasikat sa team building na ito. Kunin mo ang pekeng iyan sa kanya at itapon. Masusunod po. Masamang tao. Huwag mong awayin ang mama ko. Muntik ko nang malimutan ang batang ito.
Walang hiya ka rin gaya ng nanay mo, pareho kayong basura. Ngayon ay tuturuan kita ng leksyon. Bitawan mo siya. May allergy siya sa pabango. Allergy pala ha, sakto lang iyan. Ibalik mo sa akin ang gamot. Gusto mo? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Harapin mo ako. Huwag mong paglaruan ang kaligtasan ng anak ko. Sige ba? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Sige, luluha ako. Mama, wag! Pakiusap, pakawalan mo na ang anak ko. Hump. Ang hina naman ng pagkakauntog mo. Hindi ka ba kumain? Pakawalan mo ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sabi ni great-grandmother, tawagan lang ang numerong ito kapag may panganib at darating agad si Papa. Maging ang report ay may pagkakamali. Bakit pa kayo kinuha ng Shan Clan? Anong silbi ninyo? Pasensya na po, President Zan. Ako? Papa, iligtas mo po kami ni Mama. Beybey? Anong nangyari kay Beybey? Ihanda ang kotse. Opo, sir. Xiaoqier, ang isang hamak na tulad mo ay may lakas ng loob na kalabanin ako? Ngayong araw tuturuan kita ng leksyon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi na pwedeng maghintay pa ang anak ko. Ibalik mo na ang gamot. Gusto mo nito? Gumapang ka rito na parang aso. At pulutin ang gamot. Mama, wag! Tigil ng lahat kayo. Dalhin na siya sa ospital. Opo. Nakapagtataka, bakit sumasakit ang puso ko ng ganito? Hayaan mo na ako. Tignan mo agad si Beybey. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat sa kanya. Pero kayo, malalagot kayong lahat. Mula kailan pa naging pwede? Sa isang hamak na tubero ang magmayabang dito? President, Napakalakas ng loob nyo. Naglakas loob kayong sakta ng mag-inang Xiaoqier? President, hindi ko lang matanggap na pekein ni Xiaoqier ang inyong pamanang korona. Kaya ko lamang siya na parusahan. Peke? Yan ay ang kaisa-isang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Na personal kong dinala para sa mag-ina. Paano nangyari iyon? Kung ano ang gagawin sa mga taong ito, kayo na po ang magdesisyon. Dahil sa pananakit sa aking asawa, pagbabayarin ko sila ng 1,000 beses. President, maawa po kayo. Inutusan lang po ako ni Zhao Wen. President, wag po kayong makinig sa sinasabi ng tubero na iyan. Hindi ko po sinasadya. Ang utos niya ay utos ko rin. Ilabas silang lahat at parusahan. Pasensya na po. Hindi ko alam na ang koronang ito ay pamanang yaman nyo. Huwag niyo po sanang sisihin si Baiting. Sa kabila ng nangyari, ang una mo pang naisip ay protektahan ako. Sa iyo na iyan dahil ibinigay na? Hindi mo na kailangang ibalik. Pero, May lakas ka pa palang magsalita ng ganyan karami? Mukhang hindi naman malala ang natamo mong sugat. nag-aalala lang naman ako sa iyo, di ba? Pero bilib ako, ang bait sa iyo ni President. Pati pamanang yaman, ibinigay sa iyo. Sino pa ba ang dapat niyang pagmalasakitan kundi ako? Seryoso ba siya sa mga sinasabi niya? Bakit parang may mali rito? Sila ni President, wag mong sabihing may relasyon sila? Naku po, nawawala ang aking medalyon. Ano, may pupuntahan pa pala ako, mauna na ako. Bakit napakaburaot ng babaeng iyon? President John,
Yung babaeng hinahanap nyo, mukhang may balita na po. Mayroong may hawak ng kabilang kalahati ng pendant nyo. Pumunta siya sa Chengxi Jade Shop para ibenta iyon. Pumunta tayo sa tindahang iyon ng alahas. Inilagay ko lang iyon dito, bakit nawala na lang bigla? Mami, wag po kayong mag-alala, isipin niyo pong mabuti. Baka po nailagay niyo lang sa ibang lugar. Pasensya na, may nakita po ba kayong naiwan kong pendant dito? Ang tinutukoy mo ba ay ang double fish pendant na iyon? Wala akong nakita. Paano mo nalamang double fish pendant iyon? Hula ko lang po iyon. Iyon na lang ang tanging alaalang iniwan ng mama ko bago siya nawala. Saan mo ba talaga dinala ang pendant na iyon? Masamang tita, magsalita ka na. Kung hindi ka patatawarin ng mami ko. Mga baliw na kayo. Nasa tindahan ng alahas doon sa kanto. Hanapin mo doon ng mag-isa. President Zhan, ito na po ang tindahang iyon. Anong bibilhin ninyo, sir? Maaari ninyong tingnan ang lahat? Mayroon ba kayong ganitong klasing medalyon sa tindahan ninyo? Katutubos lang po niya ng isang binibini. Sabi niya po ay kanya iyon. Posible kayang siya yon? Ano ang itsura niya? Paumanhin po, napakadami pong tao araw-araw, hindi ko na po talaga maalala. President Zhan, noong pumasok po tayo kanina, napansin ko sa labas ng kalsada, parang may nakabit na CCTV. Siyasatin nyo iyan. Kailangang mahanap kung sino ang bumili ng medalyon. Masusunod po. President Zhan, nakuha na po ang kopya ng video mula sa CCTV. Noong araw na iyon, tila nandoon din sa tindahan ng mga hiyas. Ang asawa ninyo. Xiaoker? Siya nga ba? Mr. Zhan, bakit ka na parito? May kailangan ka ba? Bakit ka napunta sa Chengxi Jade Shop? Paano niya nalamang pumunta ako roon? Sa totoo lang, hanggang ngayon, wala pa rin akong sapat na kaalaman tungkol sa kanya. Naibenta na noon ang medalyon. Mahirap nang ipagsabi ang tungkol sa yaman, mas mabuti pang mag-ingat. Nagbenta lang ako ng sarili kong mga alahas. Nakita mo na ba ang medalyon na ito? Hindi ko pa nakikita iyan. Zhan Beiting, ano bang iniisip mo? Ang babaeng si Xiaoker, paanong siya ang magiging tao na yon? Nga pala, President Zhan, paano mo nalamang pumunta ako sa tindahang iyon? Nagkataon lang na nadaanan kita. Ganoon ba? Mr. Zhan, iyong tungkol sa nabanggit ko, ang pagpaparehistro kay Beibei, may oras ka ba ngayon? Tara na. Kung babagal-bagal ka pa, hihinto na ang ulan. Hawakan mo lang ng maigi ang payong. Ang amoy na ito? Bakit? At ang amoy noong babaeng iyon ay masyadong magkatulad? Anong amoy iyan sa katawan mo? Ang amoy ko po ba? Ito ay mula sa kinalakihan ko sa Yuxiang, isang uri ng insenso na ginagamit ng lahat ng mga babae roon. Bakit po? Wala lang. Tara na, para matapos na natin agad ito. Marami pa akong kailangang gawin. Pakisagutan muna ang impormasyon dito. Pwede po bang huwag ng sulatan ang bahaging ito para sa ama? Narito naman ang tatay ng bata, di ba? Ano bang mahirap sa paglalagay ng pangalan? Magkamukha ang mag-ama tapos itatangin nyo pa. Ayusin nyo ang gulo sa pamilya nyo ng kayo lang. Basta kailangan kumpleto ang mga papeles bago maasikaso. Susunod. Mr. Zhan, pasensya na po talaga. Sa bahagi para sa ama, maaari ko bang ilagay ang pangalan mo? Bakit hindi mo ilagay ang pangalan ng tunay niyang ama? Dahil ako. Hindi ko rin alam kung sino ang tunay niyang ama. Kahit kung kanino ang anak, hindi mo pala alam. Ganyan ka ba kadesperada? Uncle John, napakabuti mo naman kay Beibei at kay Mommy. Ayaw mo ba talagang maging daddy ni Beibei? Ang kakaiba? Bakit tila lumalambot ang puso ko para sa batang ito? Pansamantala, maaari mong gamitin ang pangalan ko. Salamat po, Mr. Zhan. Yehey! Si Uncle John ang tunay na daddy ko. Zhan Beiting, ang matitirhan ninyo ni Keer at ni Beibei ay naayos ko na. Kayong tatlong bilang isang pamilya, hindi naman pwedeng magkahiwalay ng tirahan, di ba? Ngayon din ay isasama mo na ang mag-inang iyan sa bago ninyong tirahan. Lola po. Kung gusto mo pang kilalanin ako bilang lola mo, sundin mo ang sinasabi ko. Wow, Dad! Napakaganda po ng bahay niyo.
Ang mga kwarto rito, pumili lang kayo ng gusto niyong tirhan. Siguradong napakamahal ng bahay na ito, di ba? Noon ay sabi mo wala kang sariling bahay? Sa kamag-anak ko ang bahay na ito, pinahiram lang ito sa akin pansamantala. Noong makita kitang nagsangla sa shop ng alahas, nahulaan ko na wala ka na sigurong masyadong ipon. Para sa mga gastusin dito sa bahay, gamitin mo na lang ang pera mula sa card na ito. Wag na, hindi rin madaling kumita ng pera. Tsaka may sarili naman akong sweldo. Sapat na yun para sa araw-araw na pangangailangan. Kunin mo na, gamitin mo ito kapag kinapos ka. Dad, nakapili na po ako. Gusto ko pong tumira sa kwartong iyon. Sige. Doon na lang kami ni Baby sa kwartong iyon. Hindi pwede, Ma'am. Dapat po ay magkasama kayo ni Dad sa isang kwarto. Sabi ni Guro, lahat daw ng nanay at tatay ay magkatabing matulog. Halika na. Dadalhin na ni Mami ang gamit mo sa loob. Tara na, Baby, si Daddy at si Mommy. Kailangan pang pumasok sa opisina mamaya. Bakit nung tumingin siya sa akin kanina, parang pamilyar siya na hindi ko maipaliwanag? Imposible. Ang taong iyon, hinding-hindi maaaring maging si Xiao Care. Pasok. President Jan, gustong makipagkita ni Pamilyang Shen Panganay na binibini sa inyo. Ayaw ko siyang makita, paalisin mo siya. Sayang at nakataas na ako. President Jan, ako ang napiling ipakasal sa inyo ng lola niyo. Parang hindi naman tama kung hindi mo ako kakaharapin, di ba? Kailanman ay hindi ako pumayag sa kasunduan sa kasal. At hindi ba sinabi sa iyo ng lola ko na may asawa na ako? Mayroon pa akong 5 taong gulang na anak na babae. At ano naman, nag-asawa si President Jan. Pero wala man lang narinig ang buong Long Chuan tungkol dito. Ang babaeng iyon, paniguradong isang mababang uri na hindi man lang maihaharap. Ang pakikipag-alyansa sa pamilyang Shen sa pamamagitan ng kasal ay walang dudang makabubuti para sa Jan clan. Matalinong tao si President Jan, dapat alam niyang mas sulit kung ako ang pipiliin mo. Huwag mong pakialaman ang mga usaping pampamilya ko. Tsaka ang lakas ng pamilyang Jan ay hindi nangangailangan ng anumang alyansa sa kasal. Umalis na kayo rito. Binibining Shen, dito po ang daan. Zan Baiting. Makukuha rin kita balang araw. Protektahan mong mabuti ang mag-inang Xiao Care, huwag mong hahayaang kahit sino ay mang-abala sa kanila. Opo, sir. Magpadala kayo ng tao para imbestigahan ang mag-ina ni Jan Baiting. Si Jan Baiting ay dapat para sa akin lang. Masusunod po, panganay na binibini. Bulag ka ba? Paano ka magmaneho? Pasensya na po, panganay na binibini. Dahil po ito sa babaeng biglang sumulpot. Pasensya na po talaga. Humanap ka ng ibang lugar kung saan ka pwedeng lumayas. Huwag kang hahawak sa gamit ko. Ikaw ba si Keir? Keir, ako to. Ako si Shenfei. Shenfei? Gutom na ako. Fei, nandito na ako. Fei, mag-ingat ka. Fei, okay ka lang ba? Pasensya na, Keir. Dahil sa akin, napasok ka rin. Ayos lang. Ang magkaibigan ay dapat may parehong marka. Hindi ito masakit. Fei, binilhan kita ng maraming masasarap na pagkain. Sa susunod na magutom ka, lapitan mo lang ako. Huwag mo nang ulitin ang ganoong kadelikadong bagay. Maliwanag ba? Ang liit nga naman ng mundo, Keir. Ihahatid na kita sa inyo. Sige ba? Nang wala na ang nanay ko, nagpadala si Pamilyang Shen ng mga tao para kunin ako. Doon ko lang nalaman na anak pala ako sa labas ni Pamilyang Shen. Nang umalis ka noon, nag-alala talaga ako ng matagal. Hindi ko akalain na umuwi ka pala para maging isang mayamang senyorita. Fei, masaya ako para sa iyo dahil maayos na ang buhay mo ngayon. Hindi rin madaling maging isang senyorita. Para sa kapakanan ni Pamilyang Shen, ang madrasta ko, pinipilit akong ipakasal kay Pamilyang Jan.
Buti na lang at gwapo ang lalaking iyon, kaya ayos na rin sa akin. Apelidong Zan? May kaibigan din akong Zan ang apelido. Ano nga bang pangalan niya? Nandito na tayo, Fei-Fei, salamat sa paghatid sa akin. Pwedeng pumanhik muna sandali? Gusto ko kasing makita ang anak mo, kung kamukha ba siya ng nanay niya noong bata pa siya? Oo naman, pwede. Ikaw kaya ang pinakamatalik kong kaibigan. Bumalik ka rito agad. Opo. Pasensya na, Kier. May bigla ang kailangang asikasuhin. Sa susunod na lang uli ako bibisita sa anak mo. Ibigay mo ang regalong hinanda ko para kay Miss Xia. Fei-Fei, masyadong mahalaga ang mga ito. Hindi ko ito matatanggap. Bakit ka pa nahihiya sa akin? Kahit may anak ka na, dapat ay marunong ka pa ring mag-ayos. Naaalala ko noong bata pa tayo, iba-ibang bestida ang suot mo araw-araw. Maraming salamat, Fei-Fei. May anak na pero hindi pa rin mapakali at nagagawa pang lumandi ng ibang lalaki. Niwan mo ang anak natin sa kalagitnaan ng gabi para lang makipagsaya sa ibang lalaki at ngayon ka lang nakauwi. Napakabuti mong ina talaga. Inayos ko muna ang lagay ni Beibei bago ako umalis. At yung naghatid sa akin kanina ay ang matalik kong kaibigan noong bata pa ako. Marami rin siyang binili para sa akin. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Wala akong pakialam sa gulo ng iyong personal na buhay. Ngunit sinabi ko na sa'yo, magkaroon ka naman ng dignidad habang kasal pa tayo. Zhan Baiting, mukhang may mali ka yata na iniisip. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Gusto kayong makita ni Lola bukas kasama si Beibei. Mama, ang ganda po ng suot niyo. Ngayon lang po ito nakita ni Bebe. Binili ito para sa akin ng matalik na kaibigan ni Mama noong bata pa siya. Maganda ba? Late na? Oras na para umalis. Mr. Zhan, ipinaghanda ko po kayo ng pagkain. Sa susunod, huwag ka nang mag-aksaya ng oras para rito, hindi ko ito kailangan. Sabihan ng marketing department na magsumite agad ng bagong plano. Opo, sir. President John? Nag-message po ang mayordomo. Tinatanong kung ano ang gusto niyong kainin para makapagpadala agad sila rito. Huwag na. Ipinaghanda na ako ng baon ni Xiaocare. Napakapili ni President John. Ngunit pumayag siyang kumain ng luto ng ibang tao. President Zhan, nahuhulog na po ba ang loob niyo sa madam? Imposible. Ang tanging mamahalin ko lang ay ang may-ari ng jade pendant. Iniisip mo lang ang mga bagay na iyan dahil wala kang magawa? Iyong huling taong kumuha ng jade pendant, nahanap na ba? Paumanhin, President Zhan. Magdadagdag po ako ng mga tauhan para ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Sige, gawin mo na. Opo, sir. Zhan Baiting, sasabihin ko na ng tapat. Kapag pinakasalan mo ako, ang Shen Group ay mapupunta sa pamilyang Zhan sa hinaharap. Bakit mo tatanggihan ang napakagandang oportunidad na iyan? Ang pamilya ko, ang Shen family, ay pumapangalawa lang sa pamilyang Zhan. Ang Shen Group ay mukha lang malakas sa labas, pero mahina naman ang loob. Walang binatbatian sa pamilyang Zhan. Sinabi ko na sa iyo noon, hindi kailangan ng pamilyang Zhan ng isang arranged marriage. Lumabas ka. Gusto ba ni President Zhan ng tipo na mabait na asawa at maalagang ina? Pwede ko rin namang subukang magpanggap para kay President Zhan. O baka naman, ang mas gusto ni President Zhan ay ang mukhang inosenteng asawa sa harap ng iba. Pero mapusok pala kapag wala nang nakakakita? Galit ako sa mga babaeng gaya mo, ang babaeng napakadumi. Umalis ka sa harap ko. Magsalita ka? Saan nanggaling ang pilat na ito? Bakit biglang naging emosyonal si Zhan Baiting? May narinig ako noon na mayroon siyang hinahanap na tao. May kinalaman kaya iyon sa pilat na ito? Bata pa lang ako ay mayroon na akong pilat na ito. Bakit po? President Zhan? Ibig bang sabihin nito na ang nagligtas sa akin sa dagat noon ay walang iba kundi ikaw? Natatandaan mo pa ba ang jade pendant na ito? Hindi ba't ito ang jade pendant ni Care? Kaya pala ang taong kanina pa hinahanap ni Zhan Baiting ay si Care. Kapag hindi ko nakuha si Zhan Baiting, tiyak na paparusahan ako ni Madam. Aangkinin ko na muna ito. Ang jade pendant ko. Doon sa dalampasigan noon, aksidente kong naiwala ang kabilang bahagi nito. Sino ang mag-aakalang
na kay President Zan lang pala ito mapupunta. Kaya pala, ikaw pala ang taong iniligtas ko noon? Ang ibig sabihin pala nito, matagal na tayong itinalaga para sa isa't isa. Sa wakas ay nahanap na kita. Baiting, salamat sa paghatid mo sa akin. Nag-iisa lang akong nakatira. Gusto mo bang pumanhik muna? May kailangan pa akong ayusin sa kumpanya, kaya mauna na akong bumalik. Bakit pakiramdam ko? Si Shen Fei at ang babaeng nagligtas sa akin 6 na taon na ang nakakaraan ay hindi magkatulad. Hindi naman mahirap ang pamilyang Shen. Bakit ka pumunta sa tindahan ng alahas para ibenta ang kalahati ng liyabe? Pamana po ng nanay ko ang liyabing iyon. Kapag nakikita ko ang natitirang kalahati, nalulungkot lang ako. Kaya, nabigla ako at naibenta ko iyon. Sabi ni may-ari ng tindahan ng hiyas. Tinubos mo raw ulit ito? Ang kalahati ng liyabe, pwede ko bang makita? Naiwan ang kalahati sa probinsya. Kukunin ko muna para ipakita sa iyo sa susunod. Sige. Baiting, mauuna na ako. President John, nasunod na po ang utos ninyo na imbestigahan si Binibining Shen. Lumaki po siya sa Yuxiang at kinalaunan lang po siya dinala sa pamilyang Shen. Sabi niyo po sa akin na hanapin ang babaeng galing sa Yuxiang. Tugma po ang impormasyong iyon. Si Binibining Shen, ang malamang na taong hinahanap niyo. Naintindihan ko. Kailangan na po ba nating ihanda ang divorce agreement niyo ng asawa mong si Xiaoker? Wag muna sa ngayon. Antayin muna nating maipakita ni Shen Fei ang kabilang kalahati ng liyabe. Opo, boss. Mukhang ayaw pang pakawalan ni President Zan. Kier, halika rito. Tignan mo ang mga binili ko para sa iyo. Lahat ng ito ay latest na damit pang babae. Siya nga pala, may mga damit din para sa anak mo. Binilhan ko rin siya. Sana magustuhan niya. Itong regalo mula sa kanyang ninang. Fei, maraming salamat po. Pero sa susunod, huwag ka nang gumastos ng malaki. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Sino pa ba ang gagawan ko ng mabuti kundi ikaw? Napakabuti ko sa iyo. Kaya kahit magpanggap akong ikaw para makuha si Jean Baiting, hindi mo naman siguro ako sisisihin, di ba? Kier, nasaan ang jade pendant mo? Natatandaan ko noong bata pa tayo, hindi mo iyan hinihiwalay sa sarili mo. Bakit hindi mo na sinusuot ngayon? Nawala ang kalahati nito 6 na taon na ang nakakalipas. Natatakot ako na pati itong kalahati ay mawala, kaya lagi ko lang itong nilalagay sa bag ko. Kier, natatandaan mo pa ba kung paano mo ito naiwala? Hindi na. Siguro ay sa dalampasigan ng Xi'an. Posibleng doon ko lang naiwala nang hindi sinasadya. Naalala ko na mahusay kang lumangoy. Hindi kaya nawala ito noong lumusong ka sa tubig para magligtas ng tao? Maaari rin. Marami na akong nailigtas na tao, kaya hindi ko na masyadong matandaan. Paano kung hanapin ka ng taong iniligtas mo? At sabihin gusto kanyang pakasalan bilang pambayad utang? Ang mga nailigtas ko, kung hindi 10, ay 8 na marahil. Kung bawat isa sa kanila ay hihiling, napakasalan ako bilang ganti, hindi ko na alam kung paano ko hahatiin ang katawan ko. At isa pa, may anak na ako, hinding-hindi ako papayag. At saka, hinding-hindi pakakasalan ni Zan Baiting ang isang babaeng may anak na walang silbi sa iyo ang pagiging tagapagligtas na iyan. Ibigay mo na lang sa akin. May kilala akong isang magaling na manglililok ng jade. Ibigay mo muna sa akin ang pendant at ipapagawa ko sa kanya ang kalahati para mabuo itong muli. Talaga po? Maraming salamat po, Fei. Baiting. Balita ko mula kay Assistant Han, para lang pagbigyan ng lola mo, kaya napilitan kang magpakasal. Ngayong nakabalik na ako, kailan mo ba binabalak makipaghiwalay sa babaeng yan? Ang jade na yon, nakuha mo na ba mula sa dalampasigan? Pinagdududahan mo pa rin ba ako at sa tingin mo ay niloloko kita? Tignan mo. Ito ang jade ko. Nawala ang kabiyak nito 6 na taon na ang nakararaan noong iniligtas kita sa dalampasigan ng Xi'an. Siya nga talaga ang nagligtas sa akin noon. Patawad, Xiao Fei. Hindi sana kita pinagdudahan. Maayos lang yon, naiintindihan ko. Sa estado mo sa buhay, dapat lang na maging maingat ka. Kaya,
Kailan mo ba binabalak makipaghiwalay sa babaeng yan? Ako, kakausapin ko siya ngayong araw. Sige. Baybay. Sinabi na sa iyo ni Mama, hintayin natin ang papa mo para sabay tayong kumain. Mahal na mahal ni Papa si Baybay. Siguradong hindi niya hahayaang magutom si Baybay. Papa, nakabalik ka na. Mahal na mahal ka po ni Mamang. Hinayaan niya ring magutom si Baybay. Mahintay ka lang para sabay-sabay tayong kumain. Hay, mukhang si Baybay ay hindi na ang number 1 sa puso ni Mama. Bebay, kung ano-ano na namang sinasabi mo. Baby, bumalik ka muna sa kwarto mo. May mahalaga lang akong sasabihin sa mama mo. Nahanap ko na ang babaeng mahal ko, kaya kailan ka babakante? Pupunta tayo sa registry para ayusin ang divorce. Kahit kailan ayos lang sa akin. Depende sa plano ni President Jan. Congratulations po, Mr. Zan, dahil nahanap niyo na ang mahal niyo. Ang babaeng iyon, napakaswerte niya talaga. Dahil nakatagpo siya ng mabuting lalaking tulad mo. Bilang kabayaran, ikaw at si Bebe ay pwedeng manatili rito, hindi nyo kailangang lumipat. Huwag na po. Ang napagkasunduan natin ay magdi-divorce tayo kapag nahanap mo na ang mahal mo. Wala ka namang atraso sa akin, kaya huwag kang mag-alala dahil hindi naman kami mawawala ng matutuluyan. Pwede kong isama si Bebe para tumira muna sa bahay ng kababata ko. Siguradong tutulungan niya kami. Mukhang may nahanap ka na agad na malipatan. Hindi naman ako nagmamadali. At hindi nyo rin kailangang lumipat agad. Hanggat hindi pa tayo divorce, ayaw kong magkaroon ng anumang tismis dahil baka malungkot si Lola. Kaya naman, dito muna kayo ni Bebe. Opo. Sige po. Magbabayad na lang ako sa iyo ng renta buwan-buwan. At saka, para maiwasan ang maling hinala, mas mabuting huwag ka na munang matulog dito sa gabi. Hindi mo na kailangang sabihin dahil alam ko iyon. Papa, huwag kang umalis. Kapag umalis ka, wala nang Papa si Baybay. Bitaw na, Baybay. Hindi mo siya tatay. Mama, huwag mo pong paalisin si Papa. Sasabihin po ng mga kalaro ko sa paaralan na wala na akong ama at hindi na po nila ako lalaruin muli. Bebe, huwag ka nang umiyak. Hindi na ako aalis. Sige po, mangako kayo kay Bebe na hindi na kayo mag-aaway at hindi na kayo maghihiwalay kailanman. Pangako sa iyo ni Mama na hindi na muling makikipag-away kay Papa at hindi na rin sa kaniya lalayo. Patawad, Bebe. Nagsinungaling si Mama sa iyo. Papa, mangako ka rin po sa akin na hindi ka na makikipag-away kay Mama at hindi ka na rin aalis muli. Ngumiti ka na. Huwag ka nang maging iyakin. Halika, patingin nga ng ngiti kay Mama. Bakit ginagawa mo rin ang kilos na iyan? Sinasabi mo bang pagtusok sa pisngi? Hindi ba lahat naman ay kayang gawin yan? Jan Beiting, ano ba ang iniisip mo? Ito ay isa lamang karaniwang galaw. Sige na, Bebe. Kumain na muna tayo. Gayong nahanap ko na si Shen Fei. Bakit ko pa rin ba? Pinapantasya si Xiaoker? Salamat kanina, Mr. Jan. Bukas ng umaga, susunduin kita para pumunta sa registration office para mag-divorce. Huwag ka nang gumamit ng kahit anong trick para magtagal. Ibig mo bang sabihin na ako ay sinasadyang gamitin si Bebe para pigilan ka, para hindi ka makaalis? Mabuti pang hindi nga. Sagutan muna ang application form at pagkatapos ng isang buwan, bumalik kayo rito para sa proseso ng divorce. Ang tagal naman? 2 buwan pa lang ang nakalipas noong nakuha niyo ang certificate, di ba? Nagtatagalan ka? Mag-isip ng mabuti bago pumasok sa pabigla-biglang kasal. Susunod. Pirmahan mo muna ang papeles ng diborsyo. Napirmahan ko na ang panig ko. May darating na lang dito para kunin iyan. Kapag tapos ka na, at pagkalipas ng 1 buwan, asikasuhin na natin ang lahat. Mr. Jan, uuwi ka pa ba mamayang gabi? Kung uuwi man ako o hindi, wala ka na doon. Tinanong ko lang ito dahil kay Bebe, kasi nangako kang uuwi ka para samahan siya. Mr. Jan, kung talagang takot kang habulin kita, dapat tinanggihan mo na si Bebe kagabi. Total, hindi mo naman siya totoong anak.
Baiting, huwag mo muna asikasuhin ang mga dokumentong iyan. Tingnan mo naman ako. Nagbago ang amoy mo? Bakit hindi mo na ginagamit ang dati mong pabango? Anong pabango? Mukhang kailangan ko munang magtanong kay KR. Dahil gusto mo iyon, ibabalik ko ang gamit ko dati. Ayos ba iyon? Anong problema? Papa, Bebe, anong nangyayari? may nang-aapi po sa akin sa preschool, Papa. Pupunta na ako riyan agad? Baiting, ano ang tungkol sa batang iyon? Bakit ka ba masyadong kinakabahan? Hindi kaya anak mo talaga siya sa babaeng iyon? Kahit hindi ko tunay na anak si Bebe, pero kapag inaapi siya, hindi ako mananatiling tahimik lang. Mamaya, bumalik ka na ng mag-isa. Nagawa niyang amuin si John Baiting para mahalin ang batang iyan na parang kayamanan. Minaliit ko pala ang masamang babaeng iyon. Bebe, bakit ka nandito? Wala lang po ito, Mama. Ang init po kasi. Nagtatago lang ako sa araw. Magsisimula na ang kompetisyon. Halika na. Mama, siya yung kaklase namin na walang tatay, si Xiao Bebe. Di ba sabi mo darating ang tatay mo ngayon? Bakit parang wala siya? Sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Tinawagan na siya ni Bebe. Parating na siya rito. Bata nga namang walang ama. Wala talagang modo. Ginangbay, pakiusap. Sa harap ng mga bata, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Gusto kong sabihin, ang anak mo ay isang bata na walang tatay? At ikaw naman bilang ina, siguradong masama ka ring tao. Xiaoqing, sa susunod huwag mo siyang kalaruin. Tara na. Papa, sa wakas ay nandito ka na. Mr. Jan, bakit ka nandito? Tinawagan ako ni Bebe at sinabing may umaapi sa kaniya sa paaralan. Pasensya ka na. Naging makulit na naman si Bebe. Maayos naman kami. Pwede ka nang umalis. Huwag po kayong aalis, Papa. May paligsahan para sa pamilya sa paaralan ngayon. Pwede po ba kayong manatili para samahan si Bebe? Ang ibang mga bata ay may kasamang papa. Kapag nakita nilang walang papa si Bebe, tiyak na siya ay pagtatawanan ng ibang mga bata at hindi na nila ako kakaibiganin. Sige, Ngayong araw, ang ating paligsahan ay tinatawag na iligtas ang Sleeping Beauty. Ang bawat tatay na parang prinsipe ay kailangang malampasan ang bawat hamon kasama ang bata hanggang makarating sa dulo upang gisingin ang tulog na reynang ina sa pamamagitan ng isang halik. Ang unang makakarating sa dulo ang siyang panalo. So, Bebe, humanda ka ng matalo at maiyak sa dulo. Papa, siya si Bai Xiaoqing ang nagsasabing ako ay isang bata na walang tatay. Dapat po natin siyang talunin. sige, tutulungan ka ni Papa na magwagi. 3, 2, 1, simulan na! Papa, bilisan mo. Sabi ni Guro, mananalo lang tayo kapag nagising ang prinsesa sa pamamagitan ng halik. Bilisan mo, Papa! Bilisan mo na po, Papa! Mahahabol na tayo ni Bai Xiaoqing agad. Guro, tingnan mo. Nanalo tayo. Naghalikan ng papa at mama ko. Inaanunsyo ko na si Xiao Bebe ang nakakuha ng unang pwesto. Teacher Lee, masyadong mabilis na tumakbo ang tatay ni Xiao Bebe bago mag-umpisa. Nandadaya ang pamilya nila. Dapat ay ang ating si Xiaoqing ang nasa unang pwesto. Kalokohan. Hindi madaya ang papa ko. Walang hiya kang bata ka. Nangahas kang itulak ang anak namin. Kung may mangyaring masama sa anak ko, mababayaran mo ba siya? Ang lakas ng loob mong itulak ang anak ko. Teacher Lee, gusto kong ipawalang bisa mo ang pagiging first place ni Xiao Bebe. At patalsikin niyo siya.
Tingnan lang natin kung sino sa inyo ang mangangahas. Tatay ni Bebe, alam niyo po bang ang pamilya ni Xiaoqing ay nagpatayo sa paaralan nating ito ng isang malaking gusali? Pinapayo ko sa inyo at sa anak niyo na humingi na kayo ng paumanhin sa kanila. Bebe, bilis, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa kaniya. Luluhod? Ito ba ang edukasyon ng paaralang ito? Nahayaan ang mga estudyante na basta-basta na lang paluhurin? Hindi nyo deserve na maging guro. Ang mga mayayamang pamilya ay mas mataas kaysa sa iba sa paaralang ito. Ikaw na mahirap ka, nagawa mo pang apihin ang anak ng mayayaman. Dapat lang na lumuhod kayo at humingi ng tawad. Ayaw mong paluhurin ang anak mo? Kung gayon ikaw ang lumuhod. May karapatan ka bang paluhurin ako? Kung hindi kayo luluhod at hihingi ng tawad sa amin ngayon, tatapusin ko kayo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinuno ng pamilyang Bai. Ang pinakamayamang si President Jan ay kaibigan ko. Ang talunin kayo ay kasing dali lang ng pag-ipis sa langgam. President Jan? Napaka-coincidence naman. Kilala ko rin si President Jan. Isa ka lang namang manggagawa. Nakuha mo pang sabihin na kilala mo si President Jan? Ang suot mo ay mga murang damit lang, na siguro ay hindi man lang aabot sa $200. Sadsad na sa hirap ang buhay mo. Nakuha mo pang magyabang na kilala mo si President Jan? Sa tingin ko, hindi ka man lang karapat-dapat magdala ng sapatos niya. Sinasabi ko sa'yo, tatay ni Bebe, huwag ka nang magmalaki rito. Kung ayaw mong mawalan ng paaralan ng anak mo, lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Bakit po kayo napunta rito? Nakapagdesisyon na po ba ang Zan Group na magbigay ng pondo sa ating paaralan? President Jan. Ikaw ba si President Jan? Sa paaralang gaya nito na mapagmataas at nanlalait na nagtuturo ng masama sa mga bata, ako, bilang kinatawan ng Zan Group, ay hinding-hindi kailanman magbibigay ng pondo. President Jan, hindi ba dati ay interesado kayo sa ating paaralan? Anong nangyari? Bakit bigla na lang nagbago ang lahat? Bakit hindi nyo tanungin ang Teacher Lee na ito? Kanina lang ay pinipilit niya kaming lumuhod ng anak ko. Hindi maaari, Principal. Imposibleng siya si President Jan. Ang pangalan ng anak niya ay Xiao Bebe. Dapat ay siya ang kanyang apelyido. Sumunod ako sa apelyido ng nanay ko. Ang pangalan ng tatay ko ay Zanbei. Napakawalang kwenta mo. Idilat mo ng maigi ang iyong mga mata. Siya si President Jan mula sa ating Jan Group. President Jan, patawad po. Ang Jan Group ay puputulin na ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Bai. At ikaw, pamilyang Bai, hinding-hindi ka na makakaapak sa Longchuan. Niloloko mo lang pala si Mami. Anong panloloko? Ano? Wala ito. Napagod lang ako sa kakatakbo. Medyo nauuhaw ako. May tubig ba kayo? Opo, kukuha lang po ako. Hindi pa gustong ipaalam ni Papa sa mama mo ang tungkol sa bagay na ito. May tatago ba ni Bebe ang sekretong ito para kay Papa? Natatakot ka bang malaman ni Mama na nalinlang mo siya, tapos magagalit siya at iiwan ka? Siguro nga. Huwag kang mag-alala, Papa. Ititago ni Bebe ang sekreto mo. Sana sina Papa at Mama ay hinding-hindi mag-away at hinding-hindi maghihiwalay. Mr. Jan, salamat sa paghatid sa akin ngayong araw. Sa susunod na tumawag sa iyo si Bebe, maaari mo nang hindi sagutin. Kailangan nating masanay. Tutal, hindi na rin naman kayo magkikita sa hinaharap. Alam ko ang dapat kong gawin. Sira ang ilaw, maghahanap ako ng aayos. Wag na, kaya ko na ito. Baka maluwag lang ang koneksyon. Hoy! Mag-iingat ka. Bakit parang sanay na sanay ka na? Noong nagpapagaling pa ako pagkatapos manganak, walang nag-aayos ng pundidong ilaw sa bahay namin, kaya kailangan kong magtimpla ng gatas para kay Bebe sa dilim sa gitna ng gabi. May isang beses na nagtitimpla ako ng gatas para kay Bebe at muntik na akong matumba dahil hindi ko na matitiis, pinag-aralan ko na lang kung paano ayusin, hindi ko akalain na madali lang pala ito. Wala bang nag-aalaga sa'yo? Meron naman po. Ang sarili ko. Nag-iisa siyang nagpapalaki ng anak? Siguradong marami siyang pinagdaanang hirap.
Ayos na. Sabi ko naman sa'yo na kaya ko, di ba? Mag-ingat ka. Titingnan ko? Namaga ang paa mo. Ayos lang po ako. Napilay lang ng kaunti. Gagaling din ito kapag nilagyan ng gamot. Baba mo na po ako. Ika-ika ka na. Paano ka lalakad? Huwag kang malikot. Tayo na. Napakabait niyang tao. Sayang lang at mayroon na siyang minamahal. Salamat sa iyo. Umuwi ka na para makapagpahinga. Huwag kang masyadong assuming. Kahit ibang tao pa ang nandoon, tutulungan ko pa rin sila. Aalis na ako. Maupo ka, President Jan. Balita ko kay Feifei, pupunta ka raw dito sa bahay. Talagang na-excite ako ng gusto. Kailan mo ba balak napakasalan ng aming si Feifei? Auntie, huwag kang masyadong nagmamadali. Sinabi na sa akin ni Beiting na tiyak na pakakasalan niya ako. Hindi ba, Beiting? Si Xiaofei ang siguradong pakakasalan ko. Mabuti. Dapat lang na sa atin mapunta ang lahat ng grasya. Dahil ang mga pamilyang Shen at Jan ay magiging magbalain na sa hinaharap, ang proyektong Jan Group sa West City, yung pagpapaunlad ng lupang iyon, ay ibigay nyo na sa aming mga pamilyang Shen. Ano sa tingin mo? Ang halaga ng lupang iyon ay $1 bilyong. Hindi kayang gawin iyon ng pamilyang Shen ng mag-isa. Mas mabuting makipagtulungan na lang tayo sa pamilyang Jan. President Zan, pakakasalan mo ang anak ko, isang maliit na proyektong nagkakahalaga lang ng $1 bilyon. Wala lang yon sa iyo, hindi ba? Sige. Ganyan nga dapat. Pero, tungkol pa lang iyon sa negosyo. Pag pinakasalan mo na si Xiaofei, ang dote ay dapat sapat at sagana, ibigay mo ang nararapat ibigay, doon mo mapapatunayan ang pagmamahal mo sa aming si Xiaofei. Ang dote para sa bagong asawa mula sa pamilyang Jan, siguradong hindi iyon kukulangin. Mukhang mahal na mahal mo ang ating si Feifei. Siguradong hindi ka na makapaghintay na pakasalan siya, di ba? Maganda ang araw sa susunod na Miyerkules, idaos nyo na ang inyong kasal. 1 linggo lang? Masyado yatang mabilis iyon. Kahit ang plano para sa kasal ay hindi aabot sa paghahanda. Beiting, hindi mahalaga sa akin ang mga bagay na iyon. Ang gusto ko lang ay ang maging ganap at opisyal na makasama ka sa tabi mo para alagaan ka. Papa, sabi ni Mama isasama raw niya ako sa ibang bansa at hindi na kailanman babalik. Ano? Beiting, Jan Beiting. Anong nangyari? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa nagawaan ng paraan na mapaalis ang asawa niya? Wala kang kwenta. Ang asawa ni Jan Beiting ay kinuha lang niya para may maiharap sa lola niya. At saka, hindi naman kanya ang batang iyon, kaya hindi iyon makakaapekto sa atin. Gaga. Hindi mo ba nakita kung gaano siya kanerbiyoso kanina? May pakiingat siya sa babaeng iyon. At hanggang ngayon, hinahayaan mo pa ang isang single mother na italis si Jan Beiting? Talagang wala kang kwenta? Mapaparusahan talaga kita. Tandaan mo ito. Kung sa susunod ay hindi mo pa rin makuha si Jan Beiting at maapektuhan ang mga plano para kay pamilyang Shen, talagang tatapusin kita. Xiaoqier? Bakit mo gustong dalhin sa ibang bansa si Beibei? Alis ng bansa? Hindi ko iyan gagawin. Isasama ko lang siya para magpatingin sa dentista. Pero sabi ni Beibei, Alam ko namang hindi mo kayang iwan si Mama at ako. Mr. Zan, bakit ka ba takot na iwan kita? Hindi ba? natatakot lang ako na baka wala na akong mahanap. Sino na lang ang makikipag-divorce sa akin pagdating ng panahon? Masamang tatay. Sinaktan mo ang damdamin ni Mama, kaya si Beibei, hindi na rin gusto ni Beibei sa'yo. Mama, tara na. Ilabas mo talaga si Beibei ng bansa. Pumunta tayo sa bansa ni Mickey para ang masamang tatay na iyan ay hinding-hindi na tayo muling makita. Huwag kayong aalis. Hanggat hindi pa tayo formal na divorce,
Dito ka lang muna sa tabi ni Xiaoker. Hindi ka pwedeng umalis. Mabuti na rin iyon. Napakalamig sa labas. Mas mabuting ikaw na lang, masamang tatay, ang lumabas. President Jan, gustong-gusto ko na ring makipaghiwalay sa'yo sa lalong madaling panahon. Lumabas ka, masamang tatay. Bilisan mong lumabas. Hoy, teka lang. Panganay na binibini, nalaman ko na po ang totoo. Ang pekeng asawa ni Zan Beiting kasama ang anak niya ay nakatira dito sa 407. Ang babaeng iyon, nakatira pala sa iisang building ni Keer. Mamaya, kapag hindi nakinig ang babaeng iyan, gumawa ka ng paraan para tapusin ang lahat. Ako lang ang dapat na maging asawa ni Zan Beiting. Xiaoker, bakit ikaw ang nandito? Feifei, dinalaw mo ba ako? Mama, sino po ang magandang tita na ito? Pasok ka, maupo ka muna. Ang pekeng asawa ni Zan Beiting ay si Xiaoker nga talaga. Feifei, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nagtanong lang ako sa security guard. Gusto lang kita bigyan ng sorpresa. Keer, bakit parang hindi ko nakikita ang asawa mo? Beibei, bumalik ka muna sa kwarto mo. Feifei, sa totoo lang, ang pagsasama namin ng asawa ko ay isang peking kasalan lang. Ang kasal na ito ay isa lamang kasunduan. Ha? Sa tagal ninyong nagsama, sigurado ka bang hindi ka mahuhulog sa kanya? Baka mamaya ay maging totohanan na iyan. Hindi. Hanggang ngayon hindi pa namin kilala ang isa't isa. Kahit nga kung saang kumpanya siya nagtatrabaho, hindi ko alam. At isa pa, hindi siya magkakagusto sa isang single mom na katulad ko. Pagkatapos ng isang buwang cooling off period para sa paghihiwalay, ay itutuloy ko na ang pakikipagdiborsyo. Xiaoker, total naman ayaw mo kay Zan Beiting. Kahit pakunin ko siya sa iyo, ay wala akong kasalanan sa iyo. Nga pala, Feifei, pumunta ka ba rito ngayon para ibigay ang jade pendant? Keer, noong huli akong umuwi, naaksidente ako ng bahagya sa sasakyan at hindi ko sinasadyang mawala ang jade pendant mo. Nasa ospital din ako nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ako agad nakapunta sa iyo. Pasensya ka na talaga. ayos lang, ang mahalaga ay ligtas ka. Keer, humanap ako ng mas magandang klaseng jade at ipapagawa kitang muli sa isang eksperto. Ibibigay ko ito sa iyo kapag tapos na. Sige, ang pendant ay hindi gaanong mahalaga, basta't maayos lang ang kalagayan mo. At, nga pala, Keer, naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na pinayagan ako ng tiyahin ko na ipakasal sa pinakamayamang tao na si President Jan? Nalaman ko na gusto rin pala niya ako at ikakasal na kami sa lalong madaling panahon. Talaga? Binabati kita, Feifei. Keer, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Nais na kitang ayusan para magkita kayo. Ano sa tingin mo? Siyempre naman. Xiaoker, kilala ko ang ugali mo. Kapag nalaman mong si Zan Beiting ay ang mapapangasawa ko, tiyak na kusang loob kang aatras, di ba? Beiting, inimbitahan ko ang matalik kong kaibigan ngayon para tulungan tayong pumili ng singsing. Hindi mo naman ikakagalit, di ba? Basta't masaya ka, okay lang? Feifei. Xiaoker, Mr. Zan, ikaw ba ang mapapangasawa ni Feifei, ang pinakamayamang si President Zan? Keer, magkakilala ba kayo ni Beiting? hindi. Siya pala ang sa Jan Group na President Jan. Hindi niya sinabi sa akin. Baka lagi siyang nag-iingat sa akin. Hindi ako kilala ni President Jan, gaya rin ng nararamdaman ko. Noong nagpunta si President Jan sa kumpanya namin noon, aksidente ko lang siyang nakita. Kinabahan naman ako roon. Akala ko kung ano nang namamagitan sa inyo. Kung sakaling ang matalik kong kaibigan at ang boyfriend ko ay may gagawing masama, tiyak na labis na kalungkutan ang mararamdaman ko. Hinding-hindi mangyayari iyan. Feifei, halina't pumili na tayo ng singsing. Keer, bilis, tingnan mo ito. Ito ay ang pinaka-rare na pink diamond ng Bulgari. Nagkakahalaga ito ng 300 milyong dolyar. Ang ganda. Oo nga, at ang pink diamond na ito ay sumisimbolo sa pagdating ng tunay na pag-ibig. Mahal na mahal ka talaga ni President Jan. Napakabait mo sa akin, Beiting.
Tama na. May iba pang mga tao rito. Hindi naman ibang tao si Keir. Sa nakikita niyang pagmamahalan natin, siguradong masaya siya para sa akin. Hindi ba, Keir? Siyempre. Fei, pupunta muna ako sa banyo. Si John Baiting ang mahal ni Fei. Xiaocair, hindi ka na dapat magkaroon ng anumang pantasya. Mr. Jan, nasaan si Fei? Ayaw kong magkaroon ng maling akala si Fei ang tungkol sa relasyon nating dalawa, kaya huwag na huwag kang magbabanggit kahit isang salita sa kanya. Alam ko po, matalik ko ring kaibigan si Fei. Hindi ko siya hahayaang masaktan. At isa pa, kami ni Mr. Zan ay walang. President Jan, wala naman talaga tayong anumang ugnayan. Napermahan ko na ang kasunduan sa paghihiwalay at ipapadala ko na lang ito ng direkta sa Jan Group. Keir, huwag mo akong sisihin. Sino nga bang mag-aakala kay John Baiting na magugustuhan kanya talaga? Kaya wala akong magagawa kundi gumawa ng paraan para alisin ka sa puso niya. Baiting. Fei? Bilis, tumawag kayo ng 911. Opo, President John. Baiting? Akala ko hinding-hindi na kita muling makikita. Bakit mo ginawa iyon? Sinabi na sa akin ang lahat ni Keir. Kahit na peke lang ang kasal niyo, pero gusto niyo ang isa't isa. Tama ang sinabi niya. Ako ang pinakamatalik niyang kaibigan. Paano ko nagawang maging ganito kawalang hiya na agawin ang asawa niya? Sobra akong nasasaktan. Muntik na akong mawala sa sarili at Xiaocair? Paano siya naging ganito katuso? Ang posisyon bilang asawa ko ay sa iyo lang naman talaga dapat. Pinakasalan ko lang siya para lang mapagbigyan ng lola ko. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang talaga ang gusto ko. pero matagal na kayong magkasama. Talaga bang sa kanya ay wala kang naramdamang kahit ano? Wala. Ikaw lang ang tanging magiging asawa ko. Kaya naman ang gusto ko ay ikaw lang. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Mahiga ka na muna, okay? Nabalitaan ko na biglang na ospital si Fei kagabi. Anong nangyari? Huwag ka nang magpanggap. Kung bakit siya dinala sa ospital? Paniguradong alam mo na yon? Linaw na sinabi ko na sa iyo na huwag itong sasabihin sa kanya, pero agad mo kaming siniraan sa isa't isa at naging dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Hindi totoo yan. Tungkol sa atin, wala akong sinabing kahit isang salita sa kanya. Tatanungin ko siya. Huwag na. Ano bang pinapangarap mo? Talaga bang iniisip mo na magugustuhan ko ang isang babaeng magulo ang buhay at may anak pa? Zan Baiting, gusto kita. Pero kailanman ay hindi ko inasahang. Gugustuhin mo rin ako. At hindi rin ibig sabihin yon na hahayaan na lang kitang bastusin ako ng ganito. Maniniwala ka man o hindi, kailanman ay hindi ko sinira ang relasyon niyo ni Shenfei. Dahil ako, si Xiaocair, ay hindi kailanman gagawa ng ganoong kabababang bagay. Xiaocair. Waiting. Pakiramdam ko ay hindi maganda. Fei? Mama, si Beibei ay ilang araw nang hindi nakikita si Papa. Pwede po ba natin siyang tawagan? Hindi pwede, Beibei. Hindi mo siya tunay na ama, kaya huwag mo na siyang babanggitin pang muli. Pero gustong-gusto po talaga siya ni Beibei. Mama, nag-away po ba kayo? Sasabihan po ni Beibei si Papa na bumalik para humingi ng paumanhin sa'yo, okay po ba? Beibei, ako at ang tatay mo ay hinding-hindi na magsasama. Huwag mo na siyang tatawagan kahit kailan. Mama, nangako po kayo ni Papa
na hindi kayo magkakahiwalay. Sinungaling po kayo. Hindi na gusto ni baby si mama. Baby. Pasensya na kanina. Hindi lang nakontrol ni mama ang emosyon niya. Sorry. Papa? Baby. May lagnat ka. Dadalhin ka ni mama sa ospital. Nurse. May mataas na lagnat pa rin po ang anak ko. Kailan ba darating ang doktor? Marami pong nagkaka-flu ngayon. Ang dami ring batang may lagnat. Kaya masyado pong busy ang mga doktor. Maghintay lang po muna kayo. Mama, miss ko na po si Papa. Nandito lang si mama sa tabi mo, okay? Tuyo ba ang lalamunan mo? Kukuha lang ako ng tubig para sa iyo. Papa, Beting, ngayong gabi. Samahan mo muna ako ngayong gabi. Tutal ikakasal naman na tayo agad. Xiaofei, kaka-recover mo lang. Sabi ng doktor, matagal na akong magaling. Papa, nilalagnat po ako. Miss na miss ka na ni Baby. Pumunta ka naman po dito para makita si Baby. Baby, saang ospital ka? Pupunta na ako agad. Beting, hindi mo naman siya tunay na anak. Gumising ka nga. Xiaofei, walang tunay na tatay si Beibei. Hindi kayang asikasuhin ni Xiaocare ang lahat mag-isa. Magpahinga ka na lang muna. Huwag mo na akong hintayin. Xiaocare, bakit ba kayo ng anak mo laging sinisira ang mga plano ko? Patigas pa ang ulo mong hindi mo raw siya gusto? Pero ang pag-aalala sa mga mata mo, kitang-kita naman. Ano ang nangyari kay Beibei? Bakit ka nandito? Tinawagan ka na naman ba ni Baby? Maghanda agad ng isang pribadong kwarto. Papuntahin dito ang lahat ng mga eksperto sa bata. Tsaka, bumili rin kayo ng isang pares ng mainit na sapatos. Opo, President Zan. President Zan, wala namang malalang sakit ang bata. At nawala na rin ang lagnat niya. Kailangan lang niya ng sapat na pahinga. Salamat po, Doc. Maraming salamat po. Palitan mo muna ang sapatos mo. Baka lumala pa ang pakiramdam mo. Kapag ikaw ang nagkasakit, sino ang mag-aalaga kay Beibei? Saan galing ang peklat na yan sa paa mo? 6 na taon na ang nakakalipas. Nagpunta ka ba sa dalampasigan ng Xi'an? Beting, noong bata pa kami ni Keer, hindi sinasadyang napusuan kaming dalawa ng mainit na tubig, kaya pareho kaming nagkaroon ng peklat sa binti. Tingnan mo, hindi ba magkamukha ang peklat namin ni Keer? Keer, nang mabalitaan ni Beting na may sakit si Beibei, iniwan niya agad ako para pumunta rito. Medyo nagsiselos na talaga ako. Aakalain mo tuloy na tunay niyang anak si Beibei. Kung hindi, bakit sobra ang pag-aalala niya? Fei, wala talagang namamagitan sa amin ni President Jan. President Jan, ipinapangako ko na mula ngayon, hindi na muling tatawag sa iyo si Beibei. Pasensya na. Mauna na ako sa loob. Beting, ihatid mo naman ako pa uwi. Ngayong araw ay makakalabas ka na ng ospital. Masaya ka ba, Beibei? Hindi po ako masaya. Kahit lalabas na po si Baby sa ospital, hindi man lang pumunta ang tatay para sunduin si Baby. Anong gagawin ninyo? Magandang araw po, ma'am, at sa inyo rin po, Binibini. Huwag kang matakot.
KR. Sila ang inutusan ko para sunduin kayo ni Bebe. Lola po, kung gusto niyo po kaming makita, tumawag na lang po sana kayo. Great grandmother. O anak, ang mabait na apo ni Lola, si Bebe. KR, sa pagkakasakit na ito ni Bebe, talagang nag-alala ako ng husto. Mas mapapanatag ako kung may mga bodyguard na magbabantay sa inyo papunta rito. Halina kayo, hihintayin kayo ni Lola sa bahay. Tuloy po kayo, madam. Napakasunuri naman kumain ni Bebe. Nga pala, lalabas na sa ospital si Bebe ngayon? Bakit parang hindi ko nakita si Baiting doon? Great grandmother, nag-away po kasi sina mama at papa. Matagal na rin hindi nakikita ni Baby si papa na umuuwi ng bahay. KR, paano ka inapi ng lalaking iyon? Sabihin mo lang kay Lola, ako ang bahalang magtanggol sa iyo. Lola? Ang totoo po niyan, kami ni John Baiting ay... Lola, Baiting, ano ba ang nangyayari dito? Kapag nagkamali ka kay KR ngayong araw, lagot ka talaga sa akin. Lola. Tumahimik ka. Sino ang tinatawag mong Lola? Wala kang hiya. Huwag kang makisawsaw sa pamilyang dyan. Lola, peking kasal lang ang namamagitan sa amin ni Xiaocare dahil nahanap ko na ang babaeng nagligtas sa buhay ko noon at siya si Shenfei. Pagkalipas ng isang buwan, makikipagdiborsyo na ako kay Xiaocare at pakakasalan ko si Shenfei. Lapastangan. Noong nagpakasal ka, ano ang ipinangako mo sa akin? Ikaw, gusto mo ba talaga akong bigyan ng sakit ng ulo? Lola, Lola Zan, magkaibigan kami ni KR. At alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Masyadong malandi si KR. At hindi niya alam kung sinong lalaki ang ama ni Bebe. Paano magiging karapat-dapat sa pamilyang Zan ang ganyang tao? Lola, pumayag po akong magpakasal kay John Baiting para lang po talaga maayos ang papeles ni Baby. Patawad po. Wala kang kasalanan. Si Lola ang may kasalanan sa pagpilit sa inyo. Zan Baiting, sasabihin ko sa iyo. Maaari ko namang bigyan ng malaking halaga ng pera ang babaeng iyan bilang ganti sa pagliligtas sa iyo, pero hinding-hindi ako papayag na pakasalan mo siya. Sa asawa ng pamilyang Zan, si KR lang ang kinikilala ko. Baiting, unang beses pa lang akong nakita ni Lola, pero mukhang hindi maganda ang tingin niya sa akin. Iniisip ko lang, baka naunahan na ako ni KR at may sinabi siyang hindi maganda tungkol sa akin. Hindi siya ganoong klase ng tao. Mainit lang ang ulo ni Lola ngayon. Kapag huminahon na siya, ipakikilala kitang muli sa kanya ng maayos. Tara na, ihahatid na muna kita. Xiaocare, hanggat nandyan ka, hinding-hindi ako makakapasok sa pamilya ni Pamilyang Zhan, kaya kailangan kitang alisin. Alam niyo ba, darating na ang bagong presidente ngayong araw. Mukhang galing siya sa isang napakayamang pamilya. Kaka-acquire lang ng President Zhan sa kumpanya natin? Baka siya ang asawa ng boss sa President Zhan? Ang ibig mo bang sabihin ay si Feifei ang bagong presidente? Nandyan na si manager, tumahimik na kayo. President Shen, ito po ang planning department ng kumpanya. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, si President Shen na ang bagong mamumuno sa kumpanyang ito. Dapat sundin ng lahat ang bawat utos ni President Shen. Feifei, ikaw nga talaga ang bagong presidente? Manager Son, ang mga empleyado ba sa departamento niyo ay puro walang hiya at mahilig makisawsaw sa mayayaman? Ang bastos mo. Xiaocare, wala ka bang salamin? O kahit pambili man lang noon? Tingnan mo nga ang itsura mong hampas lupa. At naglakas loob ka pang magpanggap na kaibigan ni President Shen. Akala mo naman kung sinong disente kung umasta, pero sip-sip lang din pala siya sa iba. Nakakasuka siya. Nakakatawa talaga ang isang ordinaryong tao na tulad niya, para sa mga mayayamang pamilya na gaya nila, ay wala siyang binatbat, pero gusto pa niyang mapalapit sa kanila. Hindi sa ganoon. Feifei, anong nangyari sa'yo ngayon? Care, dapat maging profesional tayo rito sa kumpanya, kaya sa susunod, tawagin mo akong President Shen. Manager Son, sa tingin ko, ang mga tao sa departamento mo ay kailangan pang maturuan ng leksyon.
Xiaoker, humanda ka sa akin mamaya. President Shen, hayaan niyo pong magpaliwanag ako. President Shen, kung hindi niyo gusto si Xiaoker, Pwede ko siyang tanggalin ngayon din. Pero ayaw kong isipin ni Beiting na nagpapasikat agad ako matapos maupo sa pwesto. Ganito na lang, pahirapan mo siya ng palihim sa kahit anong paraan hanggang sa siya na mismo ang kusang umalis. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Huwag po kayong mag-alala, President Shen, sisiguraduhin kong si Xiaoker mismo ang magbibitiw sa trabaho at lalayas. Pagkatapos ng trabaho ngayon, magsaya tayong lahat dahil ito ay handog ni President Shen na bago nating opisyal. Sabi ni President Shen, kahit ano pa, sagot na niya ang bill. Pasensya na po, manager. Kailangan ko pa kasing sunduin ang anak ko. Tungkol sa dinner mamaya, napakarami mong dahilan. Xiaoker, huwag kang masyadong mareklamo. Pati si President Shen ay hindi mo iginagalang, baka gusto mong masisante. Oo nga, minsan na lang magtipon ang departamento natin, huwag ka namang killjoy. Sige po, naiintindihan ko. Pupunta po ako. Xiao Xia, nandito na tayo para magsaya. Huwag ka masyadong mahiya, halika, uminom ka muna. Fruit wine lang naman ito, ayos lang yan. Salamat po, manager. Dahil sa iyo, napag-initan ako ni President Shen, kaya kailangan mong uminom ng isa pang baso bilang parusa, di ba? Pasensya na po, manager. Heto, isa pang baso. Umalis na silang lahat. Kailangan ko na ring umuwi, manager. Lasing na lasing ka na, saan ka pa pupunta? Dito ka na lang mamayang gabi. Sa susunod na makikipag-ayos ng trabaho, huwag na tayong pumunta sa ganitong lugar. Napakagulo at marumi dito. Naintindihan po, President Jan. Tulungan niyo po ako. Xiaoker, Walang hiyang babae ka, may gana kang sipain ang tulad ko. Halika rito. gusto mo na bang mawala? Bakit mo siya hinahawakan? Ayos lang, nandito na ako. Ano? Sinaktan mo ako? Ako ay isang mataas na opisyal ng Quican. Buksan mo ang mga mata mo at tumingin ka. Ang nasa harap mo ay si President Jan. President Jan, lasing lang po ako, kaya ko po kayo nagawan ng mali. Parusahan nyo na lang po ako, huwag nyo po akong tapusin. Busalan nyo ang bibig niyan. Ilabas nyo iyan at tapusin. Huwag na huwag ko nang makikita ang mukha niya kahit kailan. Opo, President Jan. Patawad po, President Jan. Maawa po kayo. Ayos ka lang ba? Uuwi na po ako. Huwag kang magkunwaring malakas. Ihahatid na kita. Walang hiya. Anong ikinagagalit mo? Ang matalik kong kaibigan at ang mapapangasawa ko ay nagkakayap, paanong hindi ako magagalit? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Walang namamagitan sa amin ni Xiaoker at kailanman ay walang mamamagitan. Faye. President Shen, nagkakamali ka. Kanina lang ay tinangka akong bastusin ni Manager Son. Nagkataon namang dumaan si President Jan, kaya natulungan niya ako. Ganoon ba? Patawad po, KR. Medyo naging marahas nga ako kanina. O siya ka ba? Maayos lang ako. Naghihintay pa si Beybey sa bahay, mauna na ako. Huwag kang magmadali, ipapasundo kita kay Assistant Han pa uwi. Masusunod po, President Zan. Baiting. Nag-aalala ka sa dati mo sa harap ng bago mo. President Shan, mag-isip-isip ka nga. Wag na po, kaya ko namang umuwi mag-isa. Assistant Han. Miss Xia, sakto at magkasabay naman ang daan natin. Halika na po, ihahatid ko na kayo. President Shen. Nabalitaan ko na nag-leave ka, kaya pinuntahan kita. Hindi ba napilayan ang paa mo kagabi? Salamat sa pag-aalala, President Shen. Kaya, huwag kang masyadong formal sa akin. Magkaibigan tayo. Tawagin mo na lang ulit akong Fei-Fei simula ngayon. Shen Fei. Tinuring mo ba talaga akong kaibigan? Dahil ganyan na rin lang, hindi na rin ako magpapanggap. Narito ang 10 milyong dolyar. Sapat na ito para sa iyo at sa anak mo, upang mamuhay ng matiwasay habang buhay sa probinsya. Kung ayaw mong tuluyan kitang parusahan, tanggapin mo ang pera at umalis ka na ng tahimik.
Ganoon lang pala ang pagkakaibigan natin? Napakarupok pala. Hindi ako aalis. Nasa Longchuan ang pinakamagandang edukasyon. At alang-alang kay Beibei, kailangang manatili ako rito. Chowcare, matigas talaga ang ulo mo. Pinagpasensyahan lang kita noon dahil sa samahan natin. Tiis-tiis lang ako sa iyo hanggang ngayon. Pero simula ngayon, hindi na ako magiging mabait pa. Tumayo kayong lahat. Walang aalis kahit sino. Makipagtulungan kayo sa investigasyon. Anong nangyayari, President Shen? Ano po itong lahat? Ang regalong bigay sa akin ni President John, ang wedding ring na nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar ay nawawala. Ang kriminal na nagnakaw ay sigurado akong narito lang. Halugugin ang lugar. Ibinigay ito sa akin ni President John at nawawala ang wedding ring ko na nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar. Ang nagnakaw noon ay siguradong naririto lang. Halughugin ang lugar na ito. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo lang tinitingnan ang gamit ko? Siyempre, dahil ikaw lang ang nakakita sa singsing ko, kaya ikaw ang pangunahing suspek. Nahanap na po namin, President Shen. Hindi ko akalain, Chowcare, na nagawa mo magnakaw ng nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar. Kahit gaano ka pa kainggit kay President Shen, hindi ka dapat nagnanakaw. Kahiyahiya ka sa ating planning department. Hindi ako ang nagnakaw. Shenfei, ikaw mismo ang naglagay niyan sa drawer ko para pagbintangan ako, hindi ba? Anong kalokohan? Isang hamak na empleyado ka lang at wala ka namang halaga para sa isang tulad kong si Mrs. Jan na frame-upin ka pa. Ngayong huli ka na sa akto, balak mo pa ring magsinungaling. Tanungin niyo siyang mabuti para malaman ang totoo. Hindi ako magnanakaw. Bitawan niyo ako. Kung ang video ng paghuli sa iyo habang nagnanakaw ay ikakalat ko sa internet, tingin mo ba makakapasok pa sa paaralan ng anak mo? Hindi lang siya mawawalan ng paaralan, kundi mababuli pa siya sa hinaharap dahil nagnanakaw ang nanay niya. Shenfei, burahin mo yan. Chowcare, gusto ko sana itong palampasin, pero ikaw ang may kasalanan kung bakit ito nangyayari. Ilayo siya sa akin. Anong ginagawa nyo? Bitawan mo siya. Baiting, bakit ka narito? Hindi ba kaibigan mo si Chowcare? Bakit mo ginagawa ito sa kanya? Pero ninakaw niya ang wedding ring na ibinigay mo sa akin. Hindi ko man lang ba siya pwedeng turuan ng leksyon? Zan Baiting, wala akong ninakaw. Hindi siya ang tipo ng tao na gagawa niyan? Tiyak na may iba pang nangyari dito. Baiting, lagi mo na lang siyang pinoprotektahan. Mahal mo na ba talaga siya? Hindi maaari. Sinabi ko na sa iyo na asawa kita. At ikaw lang ang mamahalin ko. Shenfei, hindi ko ninakaw ang singsing mo. Hindi ba't ginagawa mo lang ito para pilitin akong umalis? Sige, aalis na ako. Bakit mayroon ka ring ganitong jade pendant? Ito ay... Ibinigay ko po iyan sa kanya. Tumahimik ka. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Pareho silang may peklat sa binti at pareho rin silang may jade pendant. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang jade na ito ay talagang ibinigay sa akin ni Shenfei. Chowcare, napakasama mong tao. Napakabuti ko sa iyo, binigyan pa kita ng napakamahal na jade, pero hindi ka pa rin kontento. Buong araw mo pang sinusubukang akitin si Bait. Bakit ang hilig mong manghamak ng iba? Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Magkaibigan ba talaga sina President Shen at Chowcare? Nag-aaway na ang magkaibigan dahil kay President John. Pero wala talagang hiya itong si Chowcare. Inagaw niya ang asawa ng sarili niyang kaibigan, napakababa ng uri niya. Tumahimik kayo. Lahat kayo, lumabas muna. Narinig mo ba? Chowcare, ang isang kabit na tulad mo, alam mo ba kung gaano kadiri ang ginagawa mo para sa lahat? Sa susunod, ang anak mo naman ang hindi makakaharap ng maayos sa mga tao dahil anak siya ng isang kabit. Shenfei, tigilan mo ang paulit-ulit na pagtawag sa akin na kabit. Sa ngayon, kami ni Zan Baiting ay hindi pa diborsyado at ako pa rin ang asawang nasa marriage certificate niya. Kung may kabit man dito, ikaw yon. Tama na. Baiting, narinig mo naman ang lahat ng sinabi niya. Poprotektahan mo pa rin ba siya? Shenfei, kung hindi mo makuha ang puso ni Zan Baiting, ibig sabihin ay wala kang kakayahan. Huwag mong isisi sa akin iyon. Pero huwag kang mag-alala.
Hindi ako tulad mo, hindi ako gagamit ng mga maduming paraan para makipag-agawan sa iyo. Aalis na ako sa trabahong ito. Xiaocare? Xiaocare. President Jan, dahil imposible naman na may mangyari sa ating dalawa. Nakikiusap ako, huwag mo nang gawin ang mga bagay na nagbibigay ng maling motibo. Mama, kahit na nawalan ka ng trabaho, huwag kang matakot. Aalagaan ka ni baby mula ngayon. Sige, hihintayin ka ni Mama na lumaki. Tara na, umuwi na tayo. Kung sino man ang makatalo sa akin sa larong ito, sa kaniya na ang $100,000. Mama, subukan din natin. Para sa hinaharap, kapag inalagaan mo si baby ng mag-isa, hindi ka na mahihirapan. Bata, napakaraming magagaling na matatanda ang hindi nakatalo rito. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras ni Mama. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Talaga bang natalo mo ito? Napakahusay talaga ng mama ko. Uncle, hindi ka pwedeng mandaya. Nanalo si mama? Ibigay mo na sa amin ang pera. Bebe, nagbibiro lang si Uncle. Umuwi na tayo. Tara. Kailanman ay hindi nagbibiro ang isang Gu Shifeng dahil natalo mo ang aking laro. Ang $100,000 na ito ay sa iyo na. Huwag na po. Sinubukan ko lang naman iyon. Ibigay nyo na lang ang perang iyan sa mga taong mas nangangailangan. Sandali. Pwede ko bang makuha ang contact details mo? Wow, Uncle, liligawan niyo po ba ang mami ko? May anak na po ako. Hindi iyon hadlang sa akin. Narinig ko kanina sa anak mo na ikaw lang ang nagpapalaki sa kanya. Ibig sabihin wala kang karelasyon ngayon? Hindi tayo bagay. At isa pa, wala rin akong plano sa mga ganyang bagay. Anong tinitingin mo riyan? Sakay na sa kotse. Pinsan, nahanap ko na ang babaeng pangarap ko. Ang problema lang, isa siyang single mother. Anong masama sa pagiging single mother? Mabait sila at maalaga, maingat at matatag pa? Mas alam pa nila kung paano mag-alaga ng tao. Kuya, bakit parang kilalang kilala mo ang mga single mother? Siguro ay nagkaroon ka na ng karelasyong ganoon? Basta, kung gusto mo siya, lakasan mo ang loob mong ligawan siya. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng ibang tao. May punto ka po. Kuya, bukas na bukas din ay hihintayin ko siya roon. Sakay na. Hi. Natatandaan mo pa ba ako? Gu Shifeng. Nagkita tayo kahapon doon sa may chessboard. Seryoso ako, hindi hadlang na may anak ka. Pwede bang maging magkaibigan muna tayo? Ginoong Gu, maliwanag ko nang tinanggihan ka kahapon. Xiaoer, hindi ka pa rin ba umaalis sa Longchuan? Ang bilis mo, nakahanap ka na agad ng lalaking magpapalaki sa anak mo. Mukhang mahusay ka talaga kumuha ng atensyon. Xiaocare, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang bilis naman, mukhang nakahanap ka na naman ng lalaking bubuhay sa anak mo. Mukhang magaling ka nga sa kama. Xiaocare, nagawa mo akong saktan? Hindi ka ba nagsipilyo ngayong umaga? Ang baho ng hininga mo. Walang hiya ka. Anong ginagawa mo? Maliwanag na, ang sikat ng araw ay gusto mo nang manakit. Sa hitsura mo pa lang, mukhang hindi ka naman basta-bastang tao. Mag-ingat ka, baka videohan kita at i-post sa internet para mapahiya ka sa buong mundo. Xiaocare, humanda ka sa akin. Kung hindi ka palalayo kay Longcheng, pagbabayarin kita balang araw. Salamat sa pagtulong mo kanina. Kung ganoon, pwede na ba tayong maging magkaibigan? Hindi pwede. Ginoong Gu, hindi talaga tayo bagay. Kaya huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa akin. Kaya, pwede ba tayong maging magkaibigan? Hindi pwede. Ginoong Gu, hindi talaga tayo bagay para sa isa't isa.
Hoy, Ikaw na naman. Hindi mo naman siguro balak na araw-araw akong hintayin dito? bakit mo naman tinawag na paghihintayan? Malinaw naman na sadyang mapaglaro ang tadhana. Ginoong Gu, nagpapasalamat ako sa tulong mo kahapon, pero wala talagang pag-asa sa pagitan nating dalawa. Ganito na lang. Sabi mo naman, ay tinulungan kita kahapon. Kaya, tulungan mo ako sa isang bagay, at pagkatapos ay hindi na kita kukulitin. Anong klaseng tulong? Magpanggap ka, bilang girlfriend ko, at samahan mo ako sa family reunion namin. Sige. Lola, ito po ang inihanda namin ni Baiting na espesyal na pinili para sa inyo. Ang jade na palawit na ito, hangad po namin ang inyong... Lapastangan. Sa pagtitipon ng pamilya, hindi mo dinala ang iyong tunay na asawa, sa halip ay isinama mo pa ang masamang babaeng ito. Talaga bang gusto mo akong mamatay sa galit? Lola, bakit po ba kayo sobrang galit? Huwag na po kayong magalit. Sa wakas, ngayon ay naisama ko na ang aking girlfriend para mapasaya rin kayo. Pasok ka, Keer. Lola, siya po ang aking napangasawa, si Xiaoker. Girlfriend mo? Asawa iyan ng pinsan mo. Kayong dalawang magpinsan, talagang bibigyan niyo ako ng ikagagalit. Anong nangyayari? Sina Keer at si Kuya? Baiting, sinabi ko na sa'yo na walang delikadeza si Xiao Keer at sa loob ng ilang araw lang ay pumatol na siya sa pinsan mo. Manahimik ka! Kayong dalawa, hindi ako sang-ayon. At sa inyo ring dalawa, hindi ako papayag. Maghiwalay kayong lahat. Ayan, ganyan nga dapat. Lola, wala na kaming pag-asa ni Jan Baiting. Pasensya na. Hindi ko alam na pinsan ka pala ni Jan Baiting. Nasira ko ang palabas na ito para sa iyo. Kailangan ko nang umalis dahil may gagawin pa ako. Xiaoker, bakit kayo magkasama ni Shifeng? Wala kang pakialam. Yang marka sa leeg mo, galing ba iyan sa kanya? May nangyari na ba sa inyo? Xiaoker, ganyan ka ba kawalang pasensya? At ganyan ka na ba kadesperada? Jan Baiting, kahit na may nangyari pa sa amin, ano namang pakialam mo? Bakit ka nagagalit? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Dahil mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero hindi na kita kayang mawala sa akin. Mahal kita, Xiaoker. Baiting, Mama, totoo po bang kayo ni Papa ay hindi na pwedeng magkasama? Bebay. Mama, Ayos lang po iyon, Mama. Kung hindi po kayo pinapasaya ni Papa, ayaw na rin po siya ni Baybay. halika na. Xiao Keer, habang narito ka pa, hindi ako pakakasalan ni Jan Baiting. Mawala na sana kayong dalawa ng anak mo. Bebay? Hindi tumitigil ang pagtagas ng dugo ng pasyente. Ihanda ang emergency rescue. Bebay. 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 Bawal po pumasok ang mga kamag-anak. Bebay. Kailangang maging ligtas ka. Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ni Bebe. Anong nangyari? May gustong manakit sa amin. Pagkatapos kaming sagasaan ng sasakyan ni Bebay, mabilis siyang tumakas. Hindi ko masyadong nakita. Imbestigahan nyo. Kahit anong mangyari, hanapin nyo siya. Pagbabayarin ko siya. Opo, boss. Ang walang kwentang iyon. Hindi man lang niya natapos ang masamang babaeng ito. Kailangan ng bata ng mabilisang pagsasali ng dugo. Pero bihira lang ang kaniyang uri ng dugo. May kakilala ba kayong kaibigan na may kaparehong rare blood type? Ako po. Karaniwan, sa isang bata na may ganitong dugo,
Dapat ay ganoon din ang mga magulang. Mas mataas ang tsansa noon. Ang uri ng dugo ni Bebe ay kaparehong-kapareho ng sa akin. Binibining Shen, heto ang hinihingi mong buhok ng batang babae mula sa room 31. Ang card na ito ay may 500,000 dolyar. Ang batang iyon hindi lang dahil kamukha niya si John Baiting, kundi pati ang blood type nila ay pareho. Paano naging ganoon ka-eksakto? Lumalabas na ba ang resulta? Binibining Shen, ang ibinigay mong 2 hibla ng buhok ay kumpirmadong mag-ama. Ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ni John Bate, pero pareho silang walang kaalam-alam na silang dalawa ang tunay na magulang ng bata. Paano ba siya nabuntis noon? Humanap kayo ng paraan para mahanap ang dating boyfriend ni Xiaoker. Ginawa ko na ang sinabi ni President John. Umalis na ako sa Beichuan at hindi ko na rin kailanman nakitang muli si Xiaoker. Nakikiusap ako. Pakawalan niyo na ako. Sige na po. Nandito ako para sa ibang itatanong. Kapag nasiyahan ako sa sagot mo, mapupunta sa iyo ang perang ito. Sige. Walang problema. Noong gabing nabuntis si Xiaoker sa anak niya, ano ba talaga ang nangyari? Noong araw na iyon, balak ko talaga siyang hanapin para iutos sa isang boss. Pero nang pumasok ako sa kwarto, nakita ko ang isang lasing na naligaw ng kwarto at ginalaw na siya. Ako, noong oras na iyon ay dinala ko ang lasing na iyon sa sarili niyang kwarto at pagkakita ko nagising na si Xiaoker, sinabi ko sa kanya na ako ang gumalaw sa kanya. Parang ang taong iyon ay si President Zhan, kaya naman mula noon ay pamilyar na ang mukha niya sa akin. Ibig bang sabihin si Bebe ay kay President Zhan na Tumahimik ka. Bantayan mo ang pananalita mo. Kung hindi ay pagbabayarin kita. Bakit parang napakagulat ng pagkakataon? Hindi lang kamukha ko si Bebe, maging ang blood type namin ay pareho. Pero 6 na taon na ang nakakalipas, hindi ko matanda ang nakita ko si Xiaoker. President John, 6 na taon na ang nakakalipas nang uminom kayo ng pinsan nyo. Sa Crown Hotel ng gabing iyon, balak sana kitang ihatid sa kwarto mo, pero nagpilit kayong maglakad mag-isa. Nag-alala ako kaya sinundan kita. At natuklasan kong wala ka sa kwarto mo. Pero, kinabukasan ay may hindi kilalang tao na nagbalik sa iyo sa iyong kwarto. At bukod pa doon, magulo pang pananamit nyo. Ang ibig mo bang sabihin? Posibleng anak ko si Bebe? Anim na taon na ang nakakalipas. Nandoon ka rin ba sa Crown Hotel? Anak ko nga ba si Bebe? Kuya, Bebe ay anak ko. Ito ang paternity test result ko at ni Bebe. Noong gabi, 6 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos nating malasing na dalawa, hindi ko sinasadyang mapunta sa kwarto ni Kerr. Ang anak na babae ni Xiaoker ay anak ng kuya mo. Pero hindi siya mahal ni Baiting, kahit na para sa bata. At pilitin man siyang pakasalan, hindi rin siya magiging masaya. Alam kong gusto mo si Xiaoker, bakit hindi tayo magtulungan para makuha nating dalawa ang gusto natin? Sige, Ikaw ba talaga ang kasama ko noong gabing iyon? pasensya na, Kerr. Akala ko palagi ay panaginip lang ang gabing iyon. Pero noong makita kita, parang ang pamilyar mo sa akin. Kaya palihim akong nagpa-test. Hindi ko inakalang si Bebe ay tunay ko palang anak. Kier. Mula ngayon bilang isang buong pamilya, hindi na tayo muling magkakawalay. Pwede ba? Ano? Si Bebe ay anak ni Shifeng? Lola, Huwag mo akong hawakan. Napakalaking kasalanan nito. Dahil si Bebe pala ay anak ni Shifeng. Napaka-irresponsable mo. Hindi mo pinapahalagahan si Keer. Kaya sige na, makipag-divorce ka na agad nang maging buo na muli ang pamilya ni Shifeng. Ikaw po, talaga po bang ikaw ang tatay ko? Pero, bakit po tayo hindi magkamukha? Sino ang nagsabing hindi kayo magkamukha? Ang ilong mo ay hango sa ilong ng tatay mo. Talaga po? Mama! Bebe, ayon sa DNA test, siya nga ang tunay mong tatay.
Kahit hindi ka kasing gwapo ni Daddy Baiting, dahil anak mo naman talaga ako, tatanggapin na rin kita. Ngayong ang asawa at anak mo ay nasa piling na ng iba? Masakit ba? Daddy Baiting? Kuya, anong ginagawa mo rito? Pupunta tayo sa korte bukas para pirmahan ang ating divorce. Sige. Tapos na ang mga papeles para sa ating paghihiwalay. Kami ni Bebe ay aalis na agad sa bahay mo. Kailan nyo naman balak magpakasal ni Gu Shifeng? Wala kaming balak. Baiting. Aalis na ako. Baiting, maaari mo na ba akong pakasalan ngayon? Hindi pa pumapayag si Lola. John Baiting, iniisip mo pa rin ba si Xiao Care? Siya na ang babae ng pinsan mo. Baiting, ang pinakamalaki kong hiling ay ang pakasalan ka. Kahit na hindi mo pa ako mahal, alang-alang sa pagliligtas ko sa buhay mo, pakasalan mo ako. Sige na? Sige. Pagbati po para sa engagement ni President John at Binibining Shen. Bagay na bagay sila. Napaka-perpekto nila para sa isa't isa. Salamat. Congratulations. Salamat. Congratulations po. Ay, bakit parang hindi natin nakikita si matandang ginang Jan? Si matandang ginang Jan ay mukhang hindi gusto ang apo niyang ito. Kaya naman hindi siya sumipot sa kasal. Ay nako. Kapag hindi dumating si Madam Zan, ang engagement na ito ay isang palabas lang, wala itong halaga. Matandang hukluban ka. Gagawa ako ng paraan para tapusin ka. Binabati ko sina pinsan at kusinin-law sa inyong engagement. Brother, itong engagement party nyo? Anong kumpanya ang nag-organisa nito? Irekomenda mo naman sa akin, dahil kapag kami ni Keer ang nagpakasal, ito rin ang pipiliin ko. Hindi ko alam. Shifeng, pasensya na. Pupunta lang ako sa banyo. Xiao Care, itong engagement ceremony na ito, gumastos si Baiting ng $100 milyong para lang ipakita sa lahat kung gaano niya ako kamahal. Xiao Care, ano pang pilit mo? Sa huli, mapapasa akin pa rin si Jean Baiting at malapit na akong mapabilang sa pamilyang Jean. Kung ano ang kulang sa isang tao, iyon ang mas ipinagyayabang niya. Hanggat hindi ka tinatanggap ni Lola Jan, hinding-hindi ka makakapasok sa pamilyang Zan. Walang hiya ka. Napakakapal ng mukha mo. Nahanap na ang tatay ng anak mo sa labas? Balak mo pa bang akitin si Baiting? Shenfei, sasabihin ko sa iyo, hindi mo makuha ang puso ni Jean Baiting dahil wala kang kakayahan. At isa pa, hindi ako gaya mo na. Makasarili at masama. Wala akong interes sa asawa ng iba. Lolo. Siya mismo ang nahulog, wala akong kinalaman doon. Tulong. Niligtas ako ni Shenfei sa dagat noon, paano mangyayaring hindi siya marunong lumangoy? Hindi pala siya ang nagligtas sa akin. Bilisan nyo, iligtas nyo ang aming Fei-Fei. Iyahon nyo siya. Opo. Baiting, tinulak ako ni Xiao Care. Gusto niya akong malunod. President Zan, magiging asawa mo si Fei-Fei. Kailangan mong bigyan siya ng katarungan. Paalisin mo na ang masamang babaeng iyan mula sa Longchuan. Brother, sigurado akong hindi sinadya iyon ni Keer. Maliwanag na balak mo akong itulak, pero ikaw ang mismong nahulog. Hindi ba sabi mo ay marunong kang lumangoy? Baiting, ako, nangawit lang ang paa ko kaya. Hindi ako hangal. Puro ka kasinungalingan. Magsalita ka tungkol dito sa pendant na jade, saan mo ito nakuha? Bakit nasa sa iyo ang jade ko? Shenfei, hindi ba sinabi mo sa akin na nawala mo ito? 6 na taon na ang nakakalipas. Sa gilid ng West Coast, ikaw ba ang babaeng nagligtas sa akin? Ako ang nagligtas sa iyo noon. Baiting, huwag kang maniniwala sa kanya. Hindi siya iyon. Ako ang nagligtas sa iyo. Tumahimik ka. Ilabas niyo siya. Ayaw ko na siyang makita. At isa pa, kahit anong balita tungkol kay Shen family, ayaw kong makarinig ng anuman. Opo.
Ibig sabihin nito ay ibaban na si pamilyang Shen sa buong mundo. President John, desisyon ni Shen Fei, nalinlangin kayo? Wala po akong kinalaman dito. Napakawalang hiya mo, salarin ka. Ikaw na matandang walang kwenta. Araw-araw mo akong sinasaktan. Hindi pa ba sapat iyon, tatapusin kita. Ilabas niyo iyan. Nasa tabi ko lang pala kita, sa lahat ng pagkakataon. Kier, masyadong matagal ang nasayang sa atin. Ayaw ko nang mawala ka uli. Pakasalan mo ako, maaari ba? Fiancé ko na siya. At anak ko rin si Beibei. Susubukan mo pa ba siyang agawin sa akin? Ina ni Beibei, may nangyari kay Beibei. Doktor, kumusta po ang anak ko? Anong klaseng magulang kayo? Bakit nyo hinayaang masalina ng bata ng dugo mula sa malapit na kamag-anak na naging sanhi ng malalang reaksyon sa katawan? Mabuti na lang at naidala siya agad, kundi ay mauuwi ito sa malaking sakuna. Kailangan ng bata ng agarang pagsasali ng dugo, pero mayroon siyang pambihirang uri ng dugo na RH negative. May kakilala ba kayong kaibigan na may katulad na uri ng dugo? Ibig bang sabihin ay anak ko si Beibei? Hindi ko rin alam kung ano talaga ang nangyayari. Pasensya na kuya. Si Beibei ay talagang ang anak mo. Hindi ko inakalang magiging ganito kalala ang reaksyon sa katawan niya. Pasensya na, Kier. Dahil sa pagiging makasarili ko, kamuntikan na may mangyaring masama kay Beibei. Kier, anak ko si Beibei. Pakasalan mo ako. Mula ngayon, tayong tatlong pamilya ay hindi na muling magkakahiwalay, ayos ba? Oo.